umuulan ng mga misil ng Ukranyano sa Rusya. Nagpakawala ang Ukraine ng napakaraming misil, kaya natakpan ng araw sa Rusya. Nasusunog ang mga base. Impyerno ang tanawin sa Rusya dahil ang natira sa mahahalagang gamit militar ay sunog na lupa at nakakatakot na alaala ng pinakawalan ng Ukraine. Nasira ang makinarya ng bigmaan ni Putin matapos bumbahin ng Ukraine ang mga pabrika ng misil at drone. Malalakas ang mga pag-ataking ito. Naganap ito buong Pebrero. Nagsimula sa okupadong Donetsk, kung saan ginamit ng Ukraine ang mga ATACMS missile mula Amerika para lubusang wasakin ang mga plano ng Russia na sumulong sa Donetsk at Zaporizhia Oblast. Nagulat ang RFE News tungkol sa ginawa ng Ukraine na binanggit na ginamit ng Ukraine ang makapangyarihang mga missile na gawa sa Amerika upang tamaan ang sentro ng ikalimang Combined Arms Army ng Russia malapit sa bayan ng Novopetrivka sa okupadong rehiyon ng Donetsk. Ang hukbong iyon ang nangangasiwa sa mga puwersang Ruso na kumikilos sa katimugang bahagi ng Ukraine, na partikular na nakatutok sa Huliapola at sa direksyon ng Zaporizhia. Tumugon ang Ukraine sa presensya ng ikalimang Combined Arms Army gamit ang isang makapangyarihang missile na may dalang 200 at 30 kilong warhead na nagbibigay dito ng sapat na lakas upang wasakin ang mga command at control center, pati na rin ang iba pang matitibay na target. Tinama ng Ukraine ang command center sa Donetsk ayon sa Military Watch magazine noong Pebrero 25. Sa isang sabayang pag-atake na kinabibilangan din ng mga pagsalakay sa mga imbakan ng bala, mga control point ng drone, at isang hiwalay na command at observation post, pinakawalan ng Ukraine ang ATACMS sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan matapos ang ilang buwang akala ng marami na ubos na ang mga misail na gawa sa US. Sa katunayan, ang huling beses na ginamit ng Ukraine ang sandatang ito ay noong Nobyembre, 18 nang magsagawa ito ng pag-atake sa rehiyon ng Voronezh ng Rusya. Akala ng Rusya yon ng huli, pero hindi nangyari. Naparalisa ang isang command center sa Donetsk, simula pa lang ng problema ng Rusya. Manatili kayo dahil pag-uusapan namin ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine na mas malalim at mas matindi kaysa sa pag-ataking ito ng ATACMS. Manatili muna tayo sa Donetsk. Ginamit ng Ukraine ang ATACMS strike para pabagalin ng Rusya habang mas tumutuon sila sa Zaporizhia at Timog sektor. Kapwa inaasahang magiging target ang mga ito sa nalalapit na opensiba sa Tagsibol, kasabay ng hiwalay na opensiba ng Rusya na magpapadala ng 100,000 sundalo para sa mas malalim na paglusob sa silangan ng Ukraine. Noong Marso 1, sinabi ng opisyal ng Ukraine na may plano ang Kremlin sakupin ang 4 na regional na kabisera ng Ukraine. Kasama sa listahan ng Rusya ang lungsod ng Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv at Odessa. May malabo ring plano ang Rusya na lumikha ng buffer zone sa mga rehiyon ng Kharkiv at Sumy sa Ukraine, na isang bagay na lubos na nabigo ang Rusya na gawin noong opensiba nito noong tag-init ng 2025. Lumipad ang mga ATACMS missile ng Ukraine upang sirain ang isang command post na sanay may malaking papel sa pagtulong sa Rusya na maisa katuparan ng kanilang mga planong paglusob. Ang mga kontra-atake sa buong rehiyon ng Zaporizhia ay napilitang umatras ang mga puwersa ng Rusya mula sa mga posibleng pangunahing lugar ng paglulunsad para sa opensibang ito sa timog. Ayon sa RBC Ukraine, naibalik na ang kontrol sa 300 kilometro, kuwadrado o tinatayang 100 at 15 milya kwadrado ng teritoryo sa mga direksyon ng Huliapola at Zaporizhia sa Ukraine noong Pebrero. Ang pag-atake ng ATACMS sa bandang huli ng buwan ay nagpapahirap sa Rusya na magtipon ng sundalo at mabawi ang teritoryo. Simula pa lang ito. Nagliliparan sa iba't ibang lugar ang mga misil ng Ukraine. Sunod, tatalakay natin ang mga pag-atake ng Ukraine noong Pebrero para sirain ang drone ecosystem ng Rusya. Hindi lang ito ang aspeto ng lakas panghimpapawid ng Rusya na winasak ng mga misil ng Ukraine ngayong buwan. Pero babalikan pa natin ito mamaya sa video. Una, irap talaga ang mga drone ng Rusya nitong Pebrero. Kasabay ng pagkawasak ng command and control center sa Donetsk, nagpakawala rin ng mga misil ang Ukraine sa Kapta Airfield sa sinakop na Crimean Peninsula. Sa usapin ng mga drone, naging target ang airfield na ito dahil kilala ang Rusya na dito mismo nagpapalipad ng kanilang Shahid long-range drones papasok sa teritoryo ng Ukraine. Sabi ng Kyiv Post, ang lugar na pagpapalipad ng drone ay ginawa ng huling bahagi ng Setyembre, 2025, na nagbabanta sa ilang malalaking lungsod sa Ukraine. Binanggit ng outlet ang Mykolaiv, Kherson at Odessa na maaring pamilyar sa inyo mula sa mga pahayag ng mga opisyal ng Ukraine na magpo-focus ang Rusya sa mga pangunahing lungsod na ito sa reyon sa taong 2026. Ang problema ng Ukraine ay hindi dahil napapalipad ng mga Shahid ang Rusya.
Matagal na nila itong ginagawa sa halos buong panahon ng digmaan. Ang problema ng Ukraine ay mas malapit ang Kacher airfield sa teritoryo ng Ukraine kumpara sa karamihan ng mga lugar na ginagamit ng Rusya para magpalipad ng mga drone hanggang ngayon. Ang mas malalapit na lugar ay nangangahulugan ng mas maikling oras ng paglipad para sa mga shahid. Dahil mas maikli ang oras ng paglipad, kaunti ang oras ng air defense ng Ukraine na makareact at mas mababa ang tsansang maligaw ang mga shahid. Dang tumama ang mga misil ng Ukraine sa paliparan ng Kachar, ginawa nila ito particular dahil sinusubukan ng Ukraine na alisin ang bagong banta ng drone na ito. Ang nasusunog na lugar ng paglulunsad ng drone ay hindi kapakipakinabang sa mga puwersa ng Russia. At bilang dagdag na bonus, ang pinakabagong atake sa Kachar ay kasunod ng isa noong kalagitnaan ng Disyembre kung saan napabagsak ng Ukraine ang isang An-26 na military transport aircraft. Nagpapadala ang Ukraine ng malinaw na mensahe kay Putin sa pamamagitan ng ganitong mga uri ng pag-atake. Mahina ang depensa ng Crimea at sisikapin ng Ukraine na wasakin ang opensiba ng mga drone ng Russia. At para suportahan ang mensahe niyon, hindi lang Katya ang tanging target na may kinalaman sa drone na pinatumba ng Ukraine gamit ang mga missile at drone nito noong Pebrero. Dagdag pa ng RFU News, nagpadala rin ng Ukraine ng mga projectile nito patungo sa isang pabrika na matatagpuan sa Republika ng Tatarstan na bahagi ng Russian Federation. May irony sa pag-ataking ito. Ginamit ng Ukraine ang mga drone para salakayin ang pabrika sa Tatarstan at ang mga ito ay kamukha mismo ng mga Shahid-type drone na ginagawa ng pabrikang iyon. Parang nakikita ng Russia ang sarili nilang gawa na papalapit sa kanila. Ngunit ang imaheng ito ay sumira sa ideya ng Russia na sila ang nangunguna sa Ukraine sa long-range drone. Habang nangyayari ito, bumalik tayo sa Zaporizhia, kung saan tinarget ng Ukraine ang imbakan at depo ng kagamitan malapit sa Vasilevka. Ang depo na yon ay konektado sa Rubicon unit ng Russia, na maaring tanging walang tauhang unit ng Russia na kayang tapatan ang mga elite na operator ng Ukraine. Noong Setyembre 2025, nagsagawa ang Radio Free Europe, Radio Liberty ng investigasyon sa unit ng Rubicon at nakita kung paano ito nakakasama sa tropa ng Ukraine. Ang Rubicon ay natatangi sa Russia dahil hinati ang unit na ito sa ilang dibisyon. Ang Rubicon ay naging elite na unit sa teknolohiya ng Russia na kumikilos sa Ukraine at sa mga hangganang teritoryo ng Russia at nagagawa nila ito sa pamamagitan ng pagtiyak na bawat operator nila ay gumagamit ng pinakamahusay na uri ng drone na akma sa kanilang kakayahan. Ang mga pinakabihasa sa paggamit ng FPV drones, na siyang mga short-range na drone na ginagamit sa mga frontline, ay nakatuon sa departamentong iyon. Ang ilang Rubicon operator ay nakokontrol ng Shahid drones na inilulunsad mula sa sinakop na bahagi ng Ukraine patungong mga lungsod at infrastruktura ng enerhiya ng bansa. Ang Rubicon ay responsible rin sa pagdidisenyo at pagsubok ng maraming drone na ginagamit ito at ng iba pang unit ng Russia para sa mga unmanned systems. Sa madaling salita, malaking bahagi ang ginagampanan ng Rubicon para sa Russia. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa Vasilevka ay nag-aalis sa Russia ng mga drone na ginagamit ng unit na ito. Kahit ang pinakamagaling na drone operator ay walang silbi kung walang lumilipad na drone sa kabilang dulo ng remote control. Ang nakita natin sa tatlong pag-ataking nakasentro sa drone ng Ukraine ay malinaw na pagtutok sa parehong mga lugar ng paglulunsad at mga linya ng pag-a-assemble ng buong operasyon ng drone ng Russia. Ang layunin ng Ukraine dito ay pababay ng bilang ng pagpapaputok ng drone ng Russia sa mga frontline, bukod pa sa pagprotekta sa mga urban na sentro at infrastruktura nito laban sa mga long-range na Shahid-type na drone na malaki ang inilulunsad ng Russia laban sa Ukraine. Kapag sinabi nating malakihan, totoong malakihan ito. Noong Marso 1, iniulat ng Pravda ang sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Namumuhay ang mga Ukrainyano sa ilalim ng libu-libong pag-atake ng Russia gamit ang iba't ibang uri ng armas. Sa huling linggo ng taglamig, gumamit ang Russia ng mahigit 1,700 at 20 attack drones, halos 1,300 guided aerial bombs at higit 100 missiles laban sa Ukraine, ayon kay Zelensky sa talakayan ng huling linggo ng Pebrero. Ayon sa Pangulo ng Ukraine, nagpalipad ang Russia ng halos 19,000 attack drone sa Ukraine mula Disyembre hanggang Pebrero o mga 6,333 kada buwan. Sobrang dami ng drone na lampas sa kakayahan ng air defense ng Ukraine at sumisira sa kanilang energy infrastructure. Nang pinakawala ng Ukraine ang malawak nitong missile storm noong Pebrero, isa sa pinakamataas na prioridad nito ay ang wasakin ng kakayahan ng Russia na magpakawala ng mga drone sa ganoong kalaking bilang. Ganon din ang mga misyon ng Russia na nabanggit kanina sa video. Ibinubunyag na namin ang ginawa ng Ukraine para pahinayin ang estratehe ng Russia na nakabatay sa missile.
Pero bago natin gawin yan, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yan ang tamang panahon para pindutin ang button na yan para lagi kang nauna sa balita. Sunod naman, pupunta tayo sa Votkins Plant na matatagpuan sa Udmurt Republic, mga 1,400 kilometro o 870 milya ang layo mula sa Ukraine. Akala ni Putin ligtas ang planta. Kahit magaling ipagtanggol ng Ukraine ang teritoryo nila, wala pa rin silang ganitong sandata. Hindi lang kayang bumiyahe ng 900 milya papuntang Votkinsk, kundi kaya ring tamaan mismo ang pasilidad na gumagawa. Iskander-M ballistic missiles, Oreshnik hypersonic missiles, at iba pang mapaminsalang proyektil ang inilulunsad ng Russia sa Ukraine, simula nang simulan ni Putin ang pananakop. Nagkamali si Putin. May flamingo ang Ukraine. Noong huling bahagi ng Pebrero, lumipad ang malakas na hybrid ng drone at missile technology. Walang-wala ang 870 milya para sa isang sandata na may abot na 3,000 kilometro o 1,000. 864 milya. Pagdating ng mga Flamingo missile ng Ukraine sa planta ng Votkinsk, tumama ito ng matindi. Isang sandata na may warhead na 1,100 at 50 kilo o 2,500 at 30 libra lang ang makakagawa nito. Walang naging chance ang Votkinsk. Ayon sa ulat, winasak ng sunod-sunod na missile attack ng Ukraine ang paggawaan na gumagawa ng metal na bahagi para sa mapanganib na ballistic at hypersonic missile ng Russia. Sa live report ng BBC sa pag-atake ng Ukraine sa Votkinsk noong Pebrero 21, ipinakita nilang satellite images ng matinding pinsala sa pasilidad. Makikikita ang malaking butas sa bubong ng paggawaan na tinarget ng Ukraine na nagpapakita na tumagos ang flamingo at pinakawala ng malakas na pampasabog sa loob ng pasilidad na nagsusupply ng missile sa Russia. Marami pang pag-atake ang Ukraine noong Pebrero na tatalakayin natin mamaya. Ang pag-atake sa Votkinsk marahil ang pinakamahalaga. Bagamat mapanganib ang maraming drone ng Russia, ang mga misil nila ang pangunahing sanhi ng malaking pagkawasak mula sa impapawid sa Ukraine. Nakita natin yan noong Enero, nang maglunsad ang Russia ng isang magdamagang pag-atake ng mga misil laban sa Ukraine na kinabibilangan ng hypersonic na Oreshnik. Pangalawang beses palang ginamit ng Russia ang nakakatakot nitong misil na kayang umabot ng mahigit 13,000 kilometro o 8,000 milya kada oras. Paalala ito na kahit may mga pagkukulang at maling estratehiya ang Russia sa Ukraine, malalakas pa rin ang kanilang mga misil na kayang magdulot ng malaking pinsala. Pinalalakas ng Russia ang mga misil na pag-atake sa Ukraine. Sa parehong pahayag kung saan isiniwalat niya kung ilang drone ang inilunsad ng Russia sa Ukraine nitong mga buwan ng taglamig, idinagdag ni Zelensky na nagpadala rin ng Russia ng 738 na mga misil patungo sa Ukraine. Katumbas iyon ng humigit kumulang 246 na mga misil bawat buwan o isang average na mga 8 misil bawat araw. Lalong lumalang sitwasyon nitong Pebrero. Iniulat ng Moscow Times noong Marso 1 na mas maraming misil ang pinakawalan ng Russia sa Ukraine nitong Pebrero kaysa sa kahit anong panahon ng pananakop sa nakalipas na 3 taon. Kinaharap ng Ukraine ang 113% pagtaas ng mga pag-atake ng misil kumpara sa 135 ang inilunsad ng Russia noong Enero, na nagpapakita ng mabilis na pagkaubos ng Russian missile inventory para sa syukuna na kampanyang panghimpapawid na dinisenyo para paralisahin ang Ukraine. Dahil dito, mas naging mahalaga ang pag-atake ng Ukraine sa Votkinsk. Hanggat hindi kayang gumawa ng Russia ng mas marami pang mga misil na ginamit nito noong Pebrero, kailangan bumagal ang kanilang estratehiya sa paggamit ng mga misil. Ang alternatibo para kay Putin ay gamitin ang natitirang mga stockpile ng misil ng kanyang bansa na magreresulta sa pagkaubos ng mga ito hanggang sa muling gumana ang Votkinsk. Siyempre, babantayan din ng Ukraine ang pagkukumpuni sa Votkinsk. Hindi na kami magugulat kung muling lilipad ang flamingo kapag halos naayos na ng Russia ang pinsalang ginawa ng Ukraine sa pasilidad. Nagpakawala ang Ukraine ng mga misil laban sa mga kakayahan ng Russia sa drone, misil at command. Sa karamihan ng bansa, sapat na yon. Bumigay na halos ang makinarya ng bigmaan ng Russia dahil sa mga nabanggit na pag-atake. Pero para sa Ukraine, walang sobra sa pag-atake laban sa bansang umaagaw ng kanilang soberanya. Dumami ang mga misil at drone na galing Ukraine patungo mga estratehikong target sa buong Russia at sa mga okupadong teritoryo noong Pebrero. Kaya tapusin na natin ito sa pamamagitan ng buod ng lahat ng iba pang naabot ng Ukraine sa pagtatapos ng buwan. Una, ang rehiyon ng Saransk sa Russia ay nakaranas ng pag-atake ng mga long-range na sandata ng Ukraine.
Tinamaan ng Ukraine ang planta na nagsusupply ng power electronics para sa ilang sistemang militar ng Russia. Muling nasunog ang Cheboksary Progress Plant matapos ang mga naunang pag-atake ng Ukraine na nagpahinto ng operasyon nito. Nagkaroon ng pinsala at nagpost ang mga lokal ng larawan sa social media na makapal na itim na usok mula sa planta matapos atakihin ng Ukraine. Muling umatake ang Ukraine sa Perm, na yun ang target ay Metafrax Chemical Plant. Tinamaan nito ng pag-atake na nagdulot ng mga pagsabog at posibleng sumira sa mga chemical para sa paggawa ng misil ng Russia. Kasama dito ang methanol, hexamine, formalin, synthetic resins, at iba pang chemical na tumutulong sa Russia gumawa ng mga mahahalagang kagamitang kailangan ng mga sundalo nito para umabante sa Ukraine. May mga sumunod pang mga pag-atake. Nagpadala ang Ukraine ng mga projectile sa Michirinsk, Russia, at tinamaan ng isa pang progress plant. Ang pasilidad na ito ay gumagawa ng mga navigation system at gyroscope, pati na rin ng iba pang mga bahagi, at hindi mo na kailangang maging henyo para malaman kung para sa anong mga uri ng sandata kailangan ng Russia ang mga bahaging ito. Mas marami pang mga misil ng Russia ang napabagsak sa himpapawid dahil sa pag-ataking ito. At ganun din ang naging resulta mula sa isang pag-atake na isinagawa ng Ukraine sa rehiyon ng Ryodkino sa Russia. Sa pagkakataong ito, winasak ng Ukraine ang pasilidad na gumagawa ng sangkap ng gasolina para sa K-55 at K-100 at isa cruise missile ng Russia na madalas gamitin sa malalaking pambobomba laban sa Ukraine. Napapagod na tayo, pero hindi pa nauubusan ng mga pag-atake ang Ukraine. Sa Nevenomysk at Voskresensk, inatake ng Ukraine ang mga pabrika ng chemical na gumagawa ng sangkap para sa pampasabog. At sa Rostov-on-Don, inatake ng Ukraine ang Pils Industrial Facility na nagdulot ng sunod-sunod na sunog na kumalat ng malawak at naapektuhan pati ang infrastruktura ng riles at mga tangke ng imbakan ng langis sa pasilidad. Hindi pa tayo tapos. Tinamaan din ng Atlant Aeroplant sa Taganrog na gumagawa ng Orion drones at electronic warfare systems ng Russia. Binisita rin ng mga drone at missile ng Ukraine ang mga plantang gumagawa ng electronics at materyales sa Penza, Kazan at Yelets. Sa huli, napasimula rin ng Ukraine ng sunog sa ship repair facility sa Nizhny Novgorod at sa Yefremov Synthetic Rubber Plant na gumagawa ng polymer na kailangan ng Russia para sa pampasabog at rocket fuel. Halos, kailangan kong magpahinga ng sandali para makabawi matapos ikwento lahat ng yon. Makikita natin ang sunod-sunod na estratehiya ng pagpapahina na pinalakas pa ng paglabas ng Flamingo missiles at posibleng pagdating ng mas maraming US-made ATACMS missiles sa Ukraine. Lahat ng pag-ataking tinalakay ay ginawa para wasakin ang kakayahan ng Russia na maglunsad ng digmaan. Sa halip na puksay ng tropa at kagamitan na napakahusay ring ginagawa ng Ukraine, sinisira ng Ukraine ang makinarya ng digmaan ng Russia mula sa loob palabas. Wala ng misil, wasak ang mga drone, at nasusunog ang pangunahing pasilidad ng Russia para sa paggawa ng sandata. Maaring hindi na muling gumana dahil sa estratehiya sa himpapawid ng Ukraine. Ang bansang bihasa sa depensibong pag-ubos na napatunayan sa pagkawala na higit 1.26 na milyong mga sundalong Ruso dahil sa depensa ng Ukraine, ay ngayon gumagamit na rin ng estratehiyang pag-ubos sa opensiba. Ukraine. Ang nagpasimula nito noong 2025. Sinabi rin ito ni Shesky sa Bud ng taon. Pinatunayan ng taong ito na kaya nating sistematikong pahinain ang kalaban at nabawasan natin ang kanilang kakayahan. Hindi pinayagan ng mga puwersa ng depensa ang agresor na maisa katuparan ng kanyang mga plano, napanatili ang mga estratehikong posisyon ng Ukraine at naghanda ng daan para sa mga susunod na operasyon ng sandatang lakas ng Ukraine. Noong 2026, pinaigting pa ng Ukraine ang kanilang estratehiya ng pag-ubos sa kalaban. Noong Pebrero, nasunog ng pasilidad at himpilan ng militar sa Russia at sinakop na teritoryo. Ngayon, malamang tinatanong na ni Putin kung ano pang naghihintay sa kanya at sa pumapalpak niyang pananakop sa nalalabing bahagi ng 2026. Mahigit isang taon nang unti-unting inuubos ng estratehiya ng malalayang pag-atake ng Ukraine ng Russia. Ang pumipigil lang sa estratehiyang yon ay ang paggamit ng Ukraine ng mga long-range drone na kulang sa lakas para magdulot ng permanenteng pinsala. Hindi na ngayon. Pinalayan na ng Ukraine ang henyo at pink na estratehiya nila para magtagumpay laban sa Russia. Lumipad na ang Flamingo at malapit ng tuluyang wakasan ang Russia. Pinagisa ng bagong estratehiya ang lakas, katumpakan, mga misil, drone, malalalim na atake, at tuluyang pagwasak sa makinarya ng digmaan ng Russia. Nakita natin ang perpektong halimbawa ng pink na estratehiya ng Ukraine
Noong Pebrero 21, kinumpirma ng General Staff ng Ukraine na ginamit nila ang Flamingo missiles laban sa isang mahalagang target sa Russia. Ang pink na panganib ng Ukraine ay bumiyahe ng mahigit 1,400 kilometro o 870 milya para direktang tamaan ang Votkins missile plant sa Udmurt Republic ng Russia. Matindi ang naging pinsala ng pag-atake ayon sa frame-by-frame na pagsusuri ng footage mula sa Flamingo missiles ng Ukraine na inilatala ng Defense Express. Sa footage, makikita ang Flamingo na tumatama ng eksakto, palatandaan ng gumaganang guidance system sa terminal phase, sumusuporta sa sistemang gumagabay rito ng daan-daang milya papuntang target. Mukhang kaya ring tumagos ng Flamingo. Makikita sa footage na tumama ang missile ng Ukraine sa pader ng workshop sa Votkinsk. Kasunod ang dalawang maliwanag na pagsiklab sa kabilang bahagi ng gusali. Hindi agad sumabog ang Flamingo sa pagtama. Pumasok muna ito sa target bago sumabog, kaya mas malaki ang pinsala. Sabi ng Defense Express, kumalat ang bugso ng pagsabog sa buong workshop at malakas ito para magdulot ng pinsalang sumira sa buong pasilidad. Ginagamit na ngayon ang bagong pink na estratehiya. Isang masamang propesya tungkol sa darating sa Rusya na tatalakay natin maya-maya. Bago yun, mas naging matagumpay ang pag-atake ng Ukraine kaysa sa gustong ipaniwala ng Rusya sa inyo. Ayon sa satellite images ng BBC, malaki ang butas sa isa sa paggawaan ng Votkinsk na patunay na direktang tinamaan ng Ukraine ang planta ng mahahalagang misil ng Rusya. Sa plantang ito, ginagawa umano ang mga misil na Iskander, Yars, Bulava at Oreshnik. Ayon sa Defense Express, bukas pa ang mga ilaw nang dumating ang mga misil na Flamingo ng Ukraine. Nandun ang mga Ruso nang dumating ang pink na sandata. Pagdating ng Flamingo, dumagsa ang mga misil. Matapos ang pag-atake, pinuri ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang bagong pink na estratehiya ng Ukraine. Sabi ng Pravda, sinabi ni Zelensky na lahat ng misil ng Ukraine sa pangunahing pabrika ng misil ng Russia ay tumama sa Votkinsk. Ipinapahiwatig nito na kulang ang Russia sa mga air defense na kailangan nito para mapigilan ang bagong sandata ng Ukraine sa malalawak na bahagi ng teritoryo nito na umaabot ng daan-daang milya. Hindi ko sasabihin kung ilang Flamingo missile ang ginamit sa pagkakataong ito. Gusto ko lang sabihin na may ilan na na-intercept ng Russian Air Defense, may ilan na hindi, at may mga direktang tumama. Ayon kay Zelensky, ang mahalaga ay lahat ng missile na inilunsad ay tumama sa target. Tatak ng Flamingo ang mataas na kalidad at katumpakan ayon kay Pangulong Zelensky ng Ukraine. Nakita natin ang resulta noong Pebrero 21 at ngayon ay nagawa ng Ukraine ang isang bagay na bago para sa kanila. Ang mga pag-ataking malalim sa loob ng teritoryo ay hindi na rin bago sa bansa. Noong 2025, naitala ang pinakamalaking tagumpay ng long-range drone ng Ukraine, nawasak ang infrastruktura ng pagpipino ng langis ng Russia. Noong 2025, napahinto ng Ukraine ang 38% ng kapasidad ng pagpipino ng Russia gamit halos puro long-range drone. Magandang resulta para sa Ukraine, pero lagi pa itong pwedeng pagbutihin gamit ang pink na estratehiya. Ang ginawa ng Ukraine sa Votkinsk ay unang nangyari sa digmaan, kahit nagamit na nila ang Flamingo missiles bago Pebrero 21. Ayon kay Fabian Hoffman, Doctoral Research Fellow sa Universidad ng Oslo, kasapi si Hoffman ng institusyong nagsasaliksik sa teknolohiya ng misil at patakarang pangdepensa. At sinabi niya sa Kyiv Independent na ang nangyari noong Pebrero 21 ay kakaiba sa mga naunang nakita mula sa Ukraine. Ang pag-atake noong Biyernes ng gabi, ika-20 hanggang ika-21 ng Pebrero, ay unang pagkakataon na matagumpay na tinamaan ng Ukraine ang isang pangunahing target ng industriya ng misil ng Russia, gamit ang kakayahang gumamit ng mabibigat na misil, ayon kay Hoffman sa nasabing outlet. Ang dating estratehiyang nakatuon sa mga drone ay nagkaroon ng malaking pag-aangat. Planong Ukraine na palakasin ang kanilang arsenal ng long-range strike drones gamit ang mabibigat na sandata tulad ng Flamingo para mas maraming opsyon. Ang malalaking pangkat ng mga drone na may kasamang mga Flamingo missile ay maaaring magpadali para sa Ukraine na madaig ang depensa sa himpapawid ng Russia. Pwedeng gamitin ang Flamingo para targetin ang pinakamahahalagang bahagi ng industriya ng depensa ng Russia, habang tuloy ang drone sa pagpapahina ng enerhiya at iba pang hindi protektadong ari-arian ng Russia. Ito ang estratehiya ng Ukraine sa malalayong pag-atake, ngunit hindi sa paraang inaakala mo. At mas palalalimin pa natin ang pagtalakay kung ano ang estratehiyang yon at kung ano ang ibig sabihin nito para sa Russia mamaya. Isa pang unang nagawa ng Ukraine noong Pebrero, 21 ay ang pagpapagana ng isang hindi pa nangyayaring missile alert na tumunog sa buong Russia.
Iniulat ng Kyiv Independent noong Pebrero 27 na hindi lang Votkinsk ang target ng Ukraine noong Pebrero 21. Nakagugulat na 13 rehiyon ng Russia ang naglabas ng missile alert, kabilang ang Orenburg Oblast sa Timog Ural Mountains na mahigit 1,000 kilometro o mahigit 620 milya mula sa Ukraine. Sa 13 rehiyon, 8 ang napilitang maglabas ng missile alert sa kauna-unahang pagkakataon mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang malupit na pananakop sa Ukraine. Sa lahat ng Flamingo missiles na ipinadala ng Ukraine sa Russia noong Pebrero, 21 isa lang ang nakumpirmang napabagsak ng Russia. At least may kumpirmasyon na yan. Galing sa panig ng Russia. Sabi ng autoridad sa Chuvash Republic, napabagsak nila ang isang Flamingo gamit ang air defense systems nila. Isang misil ng Ukraine ang naligaw, ayon sa Kyiv Independent, na nagpapatunay sa sinabi ni Zelensky kanina sa video. Hindi lang ang paglipad ng Flamingo ang dapat ikabahala ni Putin, kundi dahil eksaktong ginagawa ng Flamingo ang idinisenyo para gawin ito. Sa Ukraine, pink na ang bagong itim at mabilis nang pinatutunayan ng Flamingo na ito nga ang sandatang matagal nang inaangkin ng bansa. Matapos yanunsyo noong taginit ng 2025, sandaling tumahimik ang mga balita tungkol sa Flamingo at sa pagpapaunlad nito bago ito pinakawalan ng Ukraine laban sa Russia. Nalaman natin na ang mga misil ng Ukraine na hybrid ng drone at misil ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa mga long-range drone na ginamit ng Ukraine noong 2025. Ang mga drone na yon ay kayang maglakbay sa bilis na 250 hanggang 350 kilometro kada oras o 155 at 17 milya kada oras na kaya sa teorya ay mas madali silang pabagsakin kaysa sa mga misil. Ang dami ng matagumpay na pag-atake na inilunsad ng Ukraine gamit ang mga drone na ito ay nagpapahiwatig ng inaakalang kadalian ng depensa ay hindi talaga ayon sa inaasahan ng Russia. Pero mas delikado pa rin ang Flamingo. Kaya nitong umabot sa subsonic na bilis na 100 kilometro kada oras o 560 milya. At mapanatili ang bilis na yon sa layong 3,000 kilometro o humigit kumulang 1,860 milya. At kapag dumating ang Flamingo sa target nito, hindi ito nagdadala ng maliit na warhead na karaniwang nilalagay sa mga typical na long-range na drone. Hindi lang ito ilang kilo ng pampasabog na napupunta sa mga lugar tulad ng Votkinsk. Bawat Flamingo ay may 1,000, 100, at 50 kilo o humigit kumulang 2,000 at 500 libra na warhead ayon sa International Institute for Strategic Studies o IISS. Hindi lang ito ordinaryong long-range na sandata. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamalayong abot na ground-launched cruise missile systems sa mundo ayon sa IISS. Dinisenyo rin itong maging pinakamurang posible. Hindi pa sinasabi ng Ukraine ang eksaktong halaga ng produksyon, pero tinatayang ang bagong sandata ay nagkakahalaga ng mga $500,000 bawat isa. Mas mababa kaysa inaasahan sa isang cruise missile. Ang US Tomahawk ay nagkakahalaga ng mga $1.4 milyong bawat isa. At kahit ang pinakamalayang variant nito ay kulang pa ng 300 milya kumpara sa Flamingo. Sa pinakamagaan ng sabi, malinaw na ang Flamingo ay isang malaking pag-unlad kumpara sa mga drone ng Ukraine. At itong pag-unlad na, ito ang nagbibigay daan sa malalalim na pag-atake. Ngunit hindi katulad ng mga nakasanayan natin para sa Ukraine. Bago natin pag-usapan yan, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong mas marami pa, mag-subscribe ka sa Military Show. Ganito namin ito hinihimay bawat linggo. Ipinaliwanag ni Hoffman kung anong meron ng Flamingo na wala sa drone ng Ukraine at tugma ang opinyon niya sa pagsusuri ng Defense Express na tinalakay sa video. Karaniwan, sumasabog ang long-range drone sa labas, habang ang Flamingo ay may mas malaking tsansang makapasok muna sa target bago sumabog, kaya mas malaki ang pinsala. Sabi pa ni Hoffman, mas masakit yon kaysa kapag long-range na drone lang ang tumama. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit malaking problema para sa Russia ang bagong pink na estratehiya ng Ukraine. Ang meron ngayon ang Ukraine ay isang sandata na mas malakas tumama kaysa sa kahit ano paman sa kanilang arsenal, kayang maglakbay ng malayo papasok sa Russia, na pati mga target na hindi inakala ni Putin na maaabot ay nasa radar na ng Ukraine. At, gaya ng nakita sa Votkinsk, kayang tamaan ng eksakto ang gustong tamaan ng Ukraine, kahit matapos maglakbay ng daan-daang milya. Pinalakas ng Ukraine ang kakayahan nitong umatake ng mas malalalim na target. Ayon sa National Security and Defense Council ng Ukraine, binabago ng mga ataking ito ang posisyon ng Russia sa digmaan. Muli, nakita natin ito sa Votkinsk. Ang pagpahinto ng Ukraine, kahit pansamantala lang, sa isang mahalagang linya ng produksyon ng misil, ay lumilika ng sunod-sunod na epekto sa Russia na nagiging napakalaki pagdating nito sa Ukraine.
Hindi na magagawa ang mga misil. Napipilitan na lang ang Russia na gumamit ng kasalukuyang imbentaryo para sa long-range na pag-atake. Pag naubos ang imbentaryo, hindi na kayang tamaan ng matindi ng Russia ang Ukraine mula sa malayo. Sa lupa, ibig sabihin nito ay napipilitan ng mga sundalo na umatake sa mga depensa na hindi napahina ng mga missile ng Russia, na nagre-resulta naman sa mas malakas na depensa ng Ukraine. Dahil sa depensang iyon, mas maraming sundalo ng Russia ang namamatay, nadadagdag sa 1,000,000 at 266,000 kaswalti na naranasan ng Russia sa kanilang pananakop. Wala namang bago dito pagdating sa sinusubukang makamit ng Ukraine gamit ang kanilang deep strike na pamamaraan. Pero ang bago ngayon ay ang lakas na naidudulot ng pink na estratehiya. Kung noon 1 o 2 bahagi lang ng makinang pandigma ng Russia ang kaya ng Ukraine sirain, ngayon ay malalaking bahagi na ang kaya nitong wasakin. Maaring maging permanenteng pagkawala ng kapasidad dahil sa Flamingo. Nagiging mahina ang mga target na di kayang pasukin ng mga drone ng Ukraine, tulad ng pasilidad ng paggawa ng misil sa Votkinsk. Biglang kinailangang harapin ni Putin at ng kanyang mga alipore sa Kremlin ang bagong sandata na direktang tumatama at mas nakakabahala para sa Russia, na hindi gaanong mahina laban sa depensa ng himpapawid ng Russia tulad ng inaakala ni Putin. Ang ping na estratehiyang ito ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa Ukraine sa may papatuloy nitong pakikipag-usapang pangkapayapaan kasama ang Russia. Noong Disyembre, napansin ni Vikram Mittal ng Forbes na ang dumaraming malalalim na drone strike ng Ukraine noong ikalawang bahagi ng 2025 ay epektibong napapahina sa Russia. Malawakang pinahina ng mga drone strike na ito ang pangmatagalang kakayahan ng Russia na makipagdigma. Tinama nila sa iba't ibang antas, direktang tinatarget ang mga puwersa ng Russia. Nililimitahan ang kakayahan nilang mag-supply sa mga puwersa ngayon at binabawasan ang mga yaman na magagamit para punduhan ng mga sundalo at kagamitan, ayon kay Mittal. Dagdag niya, maaring gamitin ng Ukraine ang tagumpay ng mga pag-atake nito noong 2025 para ipakita na kaya nilang tamaan ang estratehikong target sa kaloob-looban ng Russia sa usapang kapayapaan. Ngayon, isipin mong mas malakas pang leverage na yon. Hindi lang estratehikong target ang kayang tamaan ng Ukraine. Kaya ng Ukraine na tamaan ang mga target na yon gamit ang isang sandata na kayang burahin ang mga target na yon sa mapa ng tuluyan. Pinakamahusay na ipinaliwanag ni Valery Romanenko, senior researcher ng State Aviation Museum, ito na makapanayam siya ng Radio Envy noong Agosto. Ibig sabihin nito, kung tatamaan nito ang isang pasilidad ng industriyang militar ng Russia, mga pabrika na gumagawa ng mga sandatang ginagamit laban sa Ukraine, 2 direktang tama lang ay sapat na para mapatigil ang operasyon ng kahit anong ganong planta nang hindi bababa sa 1 taon. Ayon kay Romanenko, ang tama ay mag-iwan ng hukay na 20 metro ang lapad at naglalagay ito sa atin sa patas na laban sa mga Ruso. Sabi ni Romanenko, ang pink na estratehiya ng Ukraine ay nadulot na 70% ng complex militar-industrial ng Russia ay naabot na ng Ukraine. At sa mas marami pang pag-upgrade, maaari maging susi pa ang Flamingo sa pagtumba ng natitirang 10%. Kabilang narito ang mga planta ng paggawa ng mga eroplanong pandigmang Su-34 na ginagamit ng Russia para bombahin ang Ukraine gamit ang sarili nitong mga misil. Ibinahagi rin ni Romanenko kung paano maaring tamaan ng Ukraine ang Votkinsk sa panayam niya noong Agosto. Paggalipas ng 6 na buwan, nagawa ng Flamingo ang inasahan ng mga aviation experts. Ito ang ibig sabihin ng pink na estratehiya sa teorya. Maaring ipakita ng Ukraine ang Flamingo at sabing ito ay sandatang hindi inakalang posible ni Putin at kayang pahinayin ang kakayahan ng Russia sa pakikidigma sa bagong paraan. Ang dating malaking pinsala sa makina ng digmaan ng Russia ay nagiging mas matinding dagok sa kakayahan ni Putin sa digmaan. At sa panig ng budget, ang mas mabibigat na pag-atake ay nangangahulugan ng mas maraming perang nawawala at mas marami pang kailangang gastusin para sa mga pagkukumpuni. May praktikal na aspeto rin ang pink na estratehiya na dapat isaalang-alang. Hindi perpektong sandata ang Flamingo kahit gaano ito kalakas. Maari itong pabagsakin tulad ng sinabi ni Russia at Zelensky matapos ang pag-atake sa Votkinsk. Ang katotohanan ito ang maaring magtulak sa Ukraine na tularan ng paraan ng Russia sa mga long-range na pag-atake kung saan sinusubukan nilang lamangan ang air defenses gamit ang mga drone upang bigyang daan ang mas malalakas na missile na makalusot sa depensa at tumama sa kanilang mga target. Binanggit ni Mittal na ang estratehiya nito ay nakadepende sa produksyon kung gusto magawa ng Ukraine. Pag-uusapan natin yan maya-maya lang. Una, binanggit ni Mittal na ang pinagsamang estratehiya ng Rusya sa paggamit ng missile at drone na malawakan nilang ginamit noong ikalawang bahagi ng 2025 ay may mga benepisyo na ginagawa itong isa sa ilang taktika ng Rusya na sulit tularan ng Ukraine.
Itinuro ni Mittal ang pag-atake noong Oktubre 2 na may 7 Iskanda-M ballistic missiles, 7 K-5-6 cruise missiles, at 21 Iskanda cruise missiles. Lumipad ang mga missile papasok sa Ukraine, kasabay ng 381 drones mula sa mga border region, nagresulta sa pagtama ng 78 drones at 18 missiles, kabilang lahat ng Iskandam ballistic missiles sa kanilang mga target. Ang ibig sabihin ng pag-ataking ito, ayon kay Mittal, ay nagbago na ang Russia sa isang inangkop na estratehiya ng drone at missile, kung saan mas kaunti ngunit mas malalaking magkakaugnay na pag-atake ang inilulunsad laban sa Ukraine. Pinagsasama ng Russia ang madalas na drone attacks at ilang beses na malalakas na missile attacks kada buwan, kaya nalalampasan nila ang depensa sa himpapawid ng Ukraine at nakakalusot ang kanilang pinakamalalakas na miso. Ginagamit ng Russia ang estratehyan ito para sirain ang mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ngayon, magbibigay ng ganti ang pink na estratehiya. Maaring magsimulang magtabi ang Ukraine ng maraming Flamingo missiles at patuloy na inaatake ang Russia gamit ang drone. Kapag sapat na ang naipong Flamingo missiles, inilulunsad ang malalaking pag-atake tulad noong Pebrero 21, kaya mas malaki ang tsansa nitong tamaan ang mga target. Matinding na pinsala ang Votkinsk dahil sa pag-atake, kaya inaasahan naming mag-uulat tungkol sa halos kaparehong hakbang ng Ukraine sa unang kalahati ng Marso. Kailangan ding sabayan ng produksyon para maabot ng pink na estratehiya ang potensyal nito. Malapit na makuha ng Ukraine ang kinakailangang bilang ng drone. Ayon kay Zelensky, nakagawa ang Ukraine ng hindi bababa sa 30,000 long-range na drone noong 2025, kaya malamang ay maaabot o mahigitan pa nilang bilang na ito sa 2026. Ang 30,000 drone kada taon ay katumbas ng 2,500 drone kada buwan. Kahit mas kaunti pa kaysa buwan ng drone ng Russia, sapat ng dami nito para malusutan ng air defenses sa mga estratehikong target ng Ukraine gamit ang Flamingo. Binigyan diin ni Hoffman ng hamon sa produksyon ng Ukraine. Ayon kay Hoffman sa Kyiv Independent, para sa Ukraine, mainam na patuloy gumawa ng maraming long-range drones at palakasin ang deep strike arsenal gamit ang mabibigat na missile tulad ng Flamingo, Long Neptune at Sapsan. Kung tataas ang produksyon ng long-range drones, dapat yakin ng Ukraine na sapat ang Flamingo missiles para epektibo ang pink na estratehiya. Sa ngayon, hindi natin masabi ng tiyak kung nangyayari nga ito. Noong Agosto, sinabi ng New Voice of Ukraine na layunin nilang gumawa ng 50 Flamingo missiles kada buwan, nakatumbas ng gastos na $25 milyong kada buwan. Noong Nobyembre, sinabi ng Firepoint na kaya nilang gumawa ng 3 Flamingo missile kada araw. Doble sa target, pero doble rin ang gastos. Gayunpaman, kung ang pink na estratehiya ay tungkol sa pag-iipon ng mga stockpile gaya ng ginagawa ng Russia sa kanilang mga missile, at pagkatapos ay ilulunsad ang mga ito sa tamang sandali kapag ang air defenses ng Russia ay napagod o nalampasan, tama ang ginagawa ng Ukraine sa Flamingo. Ang 50 Flamingo missiles bawat buwan ay 600 kada taon at posibleng mas mataas pa kung 3 ang nagagawa ng Firepoint araw-araw. Nakaplano ring mag-alok ng standard production package sa ibang bansa kung saan magpoproduce ng batch ng Flamingo missiles na sagot ng mamimili. Kalahati ay mananatili sa Ukraine, kalahati ay mapupunta sa mamimiling Panama. Kung magiging ayon sa plano ang lahat para sa Ukraine, maaaring maging pangwakas ng digmaan ng pink na estratehiya. Masusunog ang Russia sa mga lugar na akala ni Putin ay ligtas, at bawat Flamingo na tumatama ay nagpapahina sa Russia sa Ukraine. Hindi na dapat ikagulat ang ginawa ng Ukraine gamit ang Flamingo noong Pebrero 21. Kapag umulan, bumubuhos talaga, at basang-basa ngayon ang ulo ni Putin. Lalong sumama ang linggo ng presidente ng Russia dahil pinatunayan ng Ukraine na wala ng ligtas na lugar sa Russia mula sa malayo ang armas nila. Binuksan na ang makina ng digmaan. Tinamaan ng puso nito matapos magawa ng Ukraine ang isang makasaysayang bagay. Natapos nila sa ilang oras ang hindi nagawa ng Europa sa maraming taon. Huminto ang pag-usad ng Russia dahil tinamaan ng progress. Partikular, isinagawa ng Ukraine ang makasaysayang pag-atake sa Mecherinsky Zavod Progress Pantanan Depensa noong Pebrero 12 ng gabi na nagdulot ng malaking sunog at makapal na usok sa buong pasilidad. Walang nagawa ang mga puwersa ng Russia para pigilan ito. Ayon sa United 24 Media, napilitan ng mga sundalo gumamit ng malilit na armas laban sa mga papalapit na projektil ng Ukraine dahil walang depensang panghimpapawid sa mahalagang planta para sa pagsisikap ng Russia sa digmaan. Ipapaliwanag namin ito maya-maya. Ang alam namin
Ang pag-atake ng Ukraine ay nangyari sa rehiyon ng Tambov sa Russia. Mga 480 kilometro o 300 milya timog silangan ng Moscow Oblast. May malawak na riles ang rehiyon. Pero hindi lohistika ng Russia ang target ng Ukraine noong Pebrero 12 ng gabi. Isang planta ang tinarget na napakahalaga sa militar na abyasyon ng Russia at mahalaga sa kakayahan ng bansa na gumawa ng mga misil na ginagamit nila sa pag-atake sa mga lungsod at infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Sabi ng awtoridad ng Russia, pinipigilan nila ang malaking pag-atake ng UAV ayon sa News Sky. Mukhang walang totoong pagpigil na naganap. Sunod-sunod na pagsabog ang Humanix sa pabrika ng Progress nang direktang tumama sa mga target ang mga pangmalayong drone pang-atake ng Ukraine. Kaya napilitan ng gobernador ng rehiyon ng Tambov na si Yevgeny Pievishov na aminin ang pag-atake. Ginamit niya muli ang luma niyang palusot tungkol sa drone debris, kahit di direkta, dahil sinabi niyang napabagsak ang mga drone sa industrial zone na nagkasunog. Bigo ang depensa ng himpapawid ng Russia. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga target. Iniulat ng News Sky na napakalaki ang sunog sa Progress Plant at tanaw ito mula sa ilang dosenang kilometro ang layo. Nagulat din ang mga Telegram channel ng Russia tungkol sa nangyari sa planta at binanggit na ginagawa na ng mga otoridad ang lahat ng kanilang makakaya upang itago ang insidente. Sarado na ang pasukan sa planta at may mga usap-usapang may mga nasawi o nasugatan. Sa totoo lang, wala masyadong magagawa ang Russia para mapigilan ang pagkalat ng balita. Ang isang napakalaking sunog na kitang-kita mula sa kalapit na bayan ay hindi madaling maitago. Malaking bagay ito para sa Ukraine at masakit para sa makinarya ng digmaan ng Russia. Bakit? Mahalaga ang Michurinsky Zavod Progress na planta sa makinarya ng digmaan ng Russia. Ayon sa ulat ng News Sky noong Pebrero 13, tinarget ng Ukraine ang mga gusali ng produksyon na may komplikadong kagamitan. Hindi ang mga bakanting bodega na maliit lang ang gastos sa Russia. Ang mga komplikadong kagamitan yon ang responsabal sa paggawa ng mga bahagi na ginagamit sa mga sistema ng kontrol na misail at eroplano ng Russia. Kasama rito ang elektronikong unit, switching modules, at radio electronics na kailangan ng isang sandata o airframe para makarating sa destinasyon. Sa madaling salita, ito ay isang pag-atake na isinagawa ng Ukraine upang tuluyang bulagin ng mga puwersa ng misail ng Russia at kinailangan itong gawin ng Ukraine dahil pinalakas ng Russia ang kanilang mga pag-atake ng misail sa teritoryo ng Ukraine ngayong taglamig. Ayon sa Kyiv Independent noong Enero, in-update ng Russia ang malawakang pag-atake gamit misail at drone. Dati, iba't ibang target ang tinatamaan ng mga puwersa ni Putin. Pero ngayon ay nakatuon na sila sa enerhiya ng Ukraine para subukang palamigin ang bansa bago uminit ang panahon at muling sumiklab ang digmaan sa Russia kahit pa walang pag-asa ang mga sundalo nila. Ang bagong taktika ng Russia na pinalakas ng mas mataas na produksyon ng misail na tila nagpapakitang hindi umeepekto ang mga parusa ng kanluran ay layong malampasan ang depensa sa himpapawid ng Ukraine. Sabi ni Viktor Kevlyuk, eksperto sa depensa ng Ukraine at opisyal militar, ipinapakita ng dami ng iba't ibang sandata ang pagbabago sa taktika ng pag-atake. Sa halip na mga pag-atake gamit lang isang uri ng sandata, sinusubukan na yan ng Russia na labis-labisin ang mga sistema ng depensa sa himpapawid gamit ang mas komplikadong uri ng mga banta. Ang paggamit ng Russia ng mga ballistic missile, kasama ng kung paano ang mga debris mula sa mga missile ay bumabagsak na yon sa Ukraine, ay nagpapahiwatig na marami sa mga ito ay ginawa lamang ilang linggo bago gamitin. Lahat ng ito ay nagpapakita na hindi nagagawa ng mga parusa ang dapat nilang gawin. Patuloy pa ring natatanggap ng Russia ang mga komponenteng kailangan nito para makagawa ng mga missile. Tuloy pa rin ang pagdating ng mga kailangan ng mga planta tulad ng Progress para patuloy na makagawa ng mga guidance system at iba pang kagamitang nagpapagana sa mga missile. Ang pag-atake sa Progress ay para sirain ang missile production ng Russia sa isa sa mga pinagkukunan nito. Isang matinding dagok ito na tila na bingi ang Europa, habang giit ng Ukraine na marami pang kailangang gawin sa mga parusa at pagpapatupad para mapigilan ang mga planta tulad ng Progress. Maaring ituring ang pag-atake sa Progress bilang paghihiganti ng Ukraine sa missile attacks ng Russia. Kawili-wili ang pananaw na ito dahil ayon sa Kyiv Independent noong Pebrero 14, ipinapakita ng Russia ang pag-atake sa energy infrastructure ng Ukraine bilang ganting aksyon sa deep strike strategy na sumisira sa Russia mula sa loob palabas. Madalas gamitin ng Russia ang mga salitang sapilitang hakbang at mga tugon para ilarawan ang kanilang pag-atake sa Ukraine, na mga walang kwentang termino lang para isisi sa Ukraine ang ginagawa ng Russia gamit ang mga missile nito. Ayon kay Michael Clark ng King's College London, mukhang sinadya ng Russia ang pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine para mapektuhan ng mga sibilyan na itinuturing na ebidensya ng krimen sa digmaan. Ang Ukraine naman, sa kabilang banda,
ay gumagamit ng kanilang mga long-range na drone at, gaya na malalaman mo kung magpapatuloy kang manood, ang dumarami nilang supply ng mga missile at hybrid na drone missile para tamaan ang mga oil at fuel infrastructure, mga sentrong militar, at iba pang lehitimong target na nagpapahina sa makinarya ng digmaan ng Russia. Para sa Ukraine, ganap na makatwiran ang pangangatwirang pangdepensa nito. Sa huling pag-atake sa Progress Facility, nagawang isara ng Ukraine ang isang pabrika na mahalaga sa long-range na estratehiya ni Putin. Isang bagay na hindi nagawa ng Europa. Hindi lang yon ang nagawa ng mga pag-atake sa Progress. Ayon sa New Sky, hindi lang bahagi ng misil at airframe ang ginagawa sa nasusunog na pasilidad. Ayon sa outlet, ang planta ng Progress ay gumagawa ng kagamitan para sa oil at gas pipeline ng Russia na ginagamit sa paglilipat ng pinakamahahalagang produkto nito sa buong bansa at sa iba pang bahagi ng mundo. Hindi na kailangang ipaliwanag kung bakit mahalaga ang pag-atake ng Ukraine sa planta ng Progress. Kung di makapagtayo o makapagpanatili ng mga pipeline nito ang Russia, isa itong dagok ng Ukraine sa bumabagsak na industriya ng enerhiya. 50% na mas mababa ang kita ng Kremlin mula buwis ng produktong enerhiya noong Enero 2026 kumpara nung nakaraang Enero. Kung isasama pa ang produktong electrical para sa sibilyan mula sa Progress, lalong nararamdaman ng mga Ruso ang epekto ng digmaang sinimula ni Putin dahil sa hakbang ng Ukraine. Kawili-wili ang reaksyon ng Russia. Ito'y tahimik na pag-amin. Makikita sa palusot tukol sa drone debris at pahayag na napigilan nila ang mga pag-atake sa Progress Facility. Nakakita tayo ng katulad na pangyayari noong tinamaan ng Ukraine ang planta noong Hunyo 2025. Kahit nung panahong yon ay sinubukan ng Russia na palabasin na isang lokal na insidente lang ang nangyari. Sobrang laki ng huling pag-atake para maitago ng Russia ang nangyari. Kaya, may kakaiba kang pag-amin na may kasamang pagtanggi. Bagaman sinabi ng Russia na apula ng apoy, iniulat ng New Sky mula sa mga Telegram channel na napakalakas ng sunog, kaya posibleng lumikas ang mga tauhan at residente sa kalapit na lugar. Ito ay kwento ng dalawang magkakaibang istorya. Alam nating laging may propaganda at kasinungalingan ang bersyon ng Russia. Nabanggit kanina na ginagamit ng Ukraine ang mga misil laban sa Russia. Ginawa nila ito sa bagong serye ng pag-atake na nagdulot ng makasaysayang gabi sa Ukraine at malagim na pagbagsak ng makinarya ng digmaan ng Russia para kay Putin. Bago natin talakayin yan, nanonood kayo ng military show. Mag-subscribe na ngayon kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Balik tayo sa mga misil ng Ukraine. Pinatunayan ng Ukraine na kaya nitong umatake ng matindi sa iba pang mga target gamit ang sarili nilang mga misil, habang nasusunog ang pangunahing planta ng military component ng Russia. Mas partikular, ito ang missile drone hybrid na Flamingo. Noong Pebrero 12 din, iniulat ng United 24 Media na naglunsad ang Ukraine ng isang matinding pag-atake laban sa isang napakalaking imbakan ng military ammunition na pagmamayari ng Pangunahing Missile at Artillery Directorate o GRAO. Ang kamanghamanghang double tap ay muling nakita kung paano sumugod ang mga projectile ng Ukraine papasok sa Russia, habang ang mga Flamingo missile ay lumipad at tumungo sa rehiyon ng Volgograd upang wasakin ang pasilidad ng GRAO malapit sa pamayanan ng Kultuban. Tinuturing itong isa sa pinakamalaking imbakan ng Russia ng bala, pampasabog, at missile na ginagamit ng militar nito sa Ukraine. Ibinunyag ng puwersang pangdepensa ng Ukraine na nagawa nila ito sa isang pahayag na inilathala sa Telegram kung saan sinabi nila, malalakas na pagsabog ang naitala sa teritoryo ng pasilidad na sinundan ng mga sunod-sunod na pagsabog. Habang tinataya pa ang pinsala, makikita na isa na naman itong matagumpay na paggamit ng Flamingo laban sa target ng militar ng Russia. Hindi dapat umiral ang sandatang ito. Naniniwala si Putin na matagal nang guguho ang Ukraine sa lakas ng Russia bago pa man ito makabuo ng mga misil o drone misil na maaring banta sa Russia. Ngayon, isang pasilidad ng GRAO ang nawasak. Ang mga misil ng Russia na pinapaputok sa Ukraine ay sumasabog sa lupa at nagpapalala sa pagkawasak. At tila hindi pa sapat ang mga pangyayari ngayong linggo sa Russia. Isa lang ito sa mga pag-atake ng Ukraine sa araw ng opensiba laban sa makinarya ng digmaan ng Russia. Sa Volgograd, tinamaan ng Ukraine ang Luft-1 oil refinery at winasak ang mga infrastruktura at bahagi ng AVT-3 ayon sa staff ng Ukraine. Sa sinakop na bahagi ng Zaporizhia, winasak ng Ukraine ang bodegang puno ng bala na araw-araw ginagamit ng mga sundalong Ruso sa Ukraine. Inasahan na ang tugon ng Russia sa lahat ng ito. Inamin ni Governor Andrei Bocharov ng Volgograd na nagkaroon ng sunog sa pasilidad ng Russian Defense Ministry at nagdudot ito ng agarang paglikas dahil sa pinsala.
Walang sinabi kung anong pasilidad yon, pero malinaw sa mga video ng pagsabog at sunog na ibinahagi sa X ng Noel Reports. Iniulat ng monitoring channel ang malalakas na pagsabog at air defense activity na nagpapakitang may mahalagang target ang Ukraine at ayon mismo sa Ukraine, direktang tinamaan nito. Siyempre, sinabi rin ni Botarov na napigilan ng Russia ang mga paparating na banta. Naririnig pa rin natin ang mga salitang yan kahit nasusunog ang target na pasilidad. Sa ngayon, di kami tiyak kung alam ng Russian authorities ang ibig sabihin ng repel. Ginagamit mo lang yan kapag napipigilan ng air defenses ang atake, Botarov. Hindi kung malakas ang tama sa pasilidad at sumasabog na ang mga bala sa loob. Tahimik ang Russian Defense Ministry sa pag-atake sa Volgograd, sabi ng United 24 Media. Ayon dito, 106 na Ukrainian drones ang pinabagsak ng air defenses sa gabi ng atak. Kabilang daw isa sa Volgograd at 13 pa sa Tambov. Pero may maniniwala pa ba talaga dyan sa puntong ito? Sa parehong rehiyong yon, may mahalagang pasilidad na konektado sa missile strategy ng Russia na nawasak na. At ang Ministry of Defense ay parang nagbubulag-bulagan lang, habang ang mga missile nito at ang mga bahagi na ginagamit para gawin ng mga iyon ay nasusunog na. Matinding pinsala ang dulot ng Ukraine noong Pebrero 12. Matindi ang pinsala. Parang binunot ang puso ng makinarya ng digmaan ng Rusya. Mamaya, ipapaliwanag namin kung bakit mahalaga ang isang pag-atake gamit ang Flamingo Drone Missile Hybrid. Pero bago natin gawin yon, mag-focus muna tayo sa malinaw na pangunahing target ng mga pag-atake ng Ukraine. Ang kakayahan ng Russia pagdating sa mga missile. Napag-usapan natin kung paano ginagamit ng Russia ang missiles para sirain ang energy infrastructure ng Ukraine. Isang estratehiyang malinaw na idinisenyo para hindi direktang pumatay ng mga sibilyan sa halip na tirahin ang mga lehitimong target militar. Sabi ng isang military analyst sa bagong tinig ng Ukraine noong Disyembre, ang problema ng Ukraine ay kayang mabilis palitan ng Russia ang mga missile na ginagamit nila sa Ukraine. Sabi ni Anatoly Krapchinsky, dating opisyal ng Air Force ng Ukraine at eksperto sa abyasyon, kaya nang gumawa ng Russia ng sapat na missile para umatake sa Ukraine 1 o 2 beses kada linggo. Ayon kay Krapchinsky, sa iba't ibang pagtataya, maaring may kalahating libong Iskander ang Russia na nakareserba, 100 hisangdaan, at 1,555, pati na rin malaking imbakan ng 50 at 32. Nagbigay pa siya ng mga tiyak na bilang, binanggit na nagawa ng Russia na mag-ipon ng nasa pagitan ng 300 at 300 at 50 KH-100 at 1 at KH-500 at 55 na mga missile hanggang 500 Iskander-M ballistic missiles, mga 200 at 50 hanggang 300 Iskander-K cruise missiles at hanggang 200 caliber missiles. Ayon kay Krapchinsky, nagbibigay ito sa mananakop ng malaking imbakan para makabuo ng malalakas na strike packages at mapanatili ang teror habang napupunan ng Russia ang kanilang missiles sa bilis na 100 at 20 hanggang 150% ng nagagastos nila. Sa madaling sabi, sa bawat 100 missile na ginagamit ng Russia sa Ukraine, gumagawa sila ng 100 at 20 hanggang 100 at 50. Ito ay isang problema. At ito mismo ang uri ng bagay na dapat sana ipinigilan ng mga parusang, ipinataw ng kanluran sa mga gumagawa ng missile ng Russia. Ang mga gumagawa ng mga iyon ay halos hindi naapektuhan, malayo sa antas na kailangan ng Ukraine. Kaya malinaw ang layunin ng makasaysayang pag-atake ng Ukraine. Ang pagsira sa storage depot sa Volgograd ay pansamantalang nagpatigil sa ilang misil ng Russia. Pero mawawala din ito kapag nakapaglipat sila ng mas maraming projectile sa oblast. Mas mahalaga ang pag-atake sa Progress Facility dahil napipigilan nito ang Russia na magdagdag ng mga misil. Nagagawa ng Ukraine ang hindi nagawa ng mga parusa. At ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng estratehiya na malalimang pag-atake na napatunay ang napaka-epektibo. Ayon sa New Sky, ilang taon nang pinapalakas ng Ukraine ang kanilang kakayahang umatake ng pangmalayuan para gawin ang mga pag-atake tulad ng sa Volgograd at Tambov noong Pebrero 12. Ang paglika ng Flamingo ay isang perpektong halimbawa. Nang simulan ni Putin ang pananakop, ang mga drone ay iniisip lang na istorbo sa militar ng Russia. Hindi inaasahang makakapigil rito. Ngayon, may drone missile hybrid ang Ukraine na malakas ang firepower at kayang tamaan ng mga target daan-daang milya sa loob ng Russia. Ang long-range na kakayahan ay nagdadala ng 3 benepisyo sa Ukraine. Sa estratehikong pananaw, ang mga pag-atake kamakailan ay direktang hamon sa estratehikong lalim ng Russia. Napansin ito ng Bloomsbury Intelligence and Security Institute matapos ang Operation Spiderweb ng Ukraine,
kung saan napabagsak nila ang malaking bahagi ng strategic bomber fleet ng Russia gamit ang mga drone na ipinasok sa Russia gamit ang mga truck. Ayon sa Institute, malaking hamon sa estratehiya ng Russia ang mga pag-ataking ito dahil dati silang umaasa sa pag-atras sa sarili nilang teritoryo tuwing inaabot ng atake. Hindi na magagawa yun ng Russia ngayon dahil may mga sandata ng Ukraine na kayang tamaan ng mga asset militar ng Russia kahit malalim sa loob ng Russia. Kaya't kailangan ng iurong ang mga yon hanggang sa hindi na sila maging mahalaga sa digmaan para hindi na maapektuhan. Ayon sa Forbes noong Disyembre, nagbibigay ng mahalagang kalamangan sa usapang pangkapayapaan ang kakayahan ng Ukraine sa ganitong pag-atake. Tinatangkang ilarawan ni Putin ang digmaan sa Ukraine bilang isang labanan kung saan nasa bingit ng pagkawasak ang Ukraine at oras na lang ang hinihintay bago tuluyang sakupin ng hukbong Ruso. 4 na taon na niyang sinasabi yan. At sa tuwing napapasabog ng Ukraine ang isang pasilidad ng paggawa ng misil o imbakan, paalala ito ng panlilinlang ni Putin ay bunga ng kanyang desperasyon na yon ng estratehiya ng malalimang pag-atake ay nagdala ng digmaan pabalik sa kanilang bayan. At syempre, nariyan din ang gastos. Mula Enero hanggang Agosto, 2025 nagdulot ang mga pag-atake ng Ukraine ng pinsalang nagkakahalaga ng $74.1 bilyong sa Russia, nakatumbas ng 4.11% ng taunang gross domestic product ng bansa. Marami pang bilyon ang nadagdag mula noon at nadagdagan pa yon ng pagkasira ng Progress Plant. Sinong nakakalam kung magkano ang kakailanganin ng Russia para may sagawa ang mga pagkukumpuni na kailangan upang mapatakbo ulit ang plantang yon? Kailangan talagang gawin ng Russia ang mga pagkukumpuni na yon. Hindi nila kayang mawala ng planta na napakahalaga sa kanilang missile-based na estratehiya. Makikita natin sa mga pag-atake ng Ukraine sa loob mismo ng teritoryo ng Russia ang patuloy na pagbagsak ng naratibong matagal ng binubuo ni Putin. Hindi makapangyarihan sa lahat ang Russia. Vulnerable ito, patuloy na pinapatunayan ng Ukraine. Sa pamamagitan ng Flamingo, may perpektong sandatang Ukraine para sa trabahong yon. Kayang maglakbay ng humigit kumulang 3,000 kilometro o mga 1,800 at 60 milya at kayang magdala ng 1,100 at 50 kilo o 2,500 at 30 libra na warhead, banta ang Flamingo sa Russia. Pinatunayan ito ng Ukraine sa Volgograd, pero ito'y banta na akala ni Putin ay napawi na. Noong Pebrero, lumabas ang balita na ang Russia, sa isang bihirang pagkakataon na nagsagawa ito ng pag-atake batay sa intelihensya, ay nagawang sirain ang mga linya ng produksyon ng Flamingo missile. Ngunit hindi nagtagal ang pagdiriwang ni Putin sa kanyang tagumpay. Sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Munich, makalipas lang ang ilang araw, isang malaking linya ng produksyon ang nasira dahil sa missile strike. Pero pwede ko na itong pag-usapan. Nailipat ito at muli nagsimula ang produksyon. Walang pipigil sa Flamingo. Pinatunayan ito ng mga sunod-sunod na pag-atake sa ari-arian ng Rusya sa Volgograd, kasamang pag-atake noong Enero sa Kapustin Yar test range na gamit ng Rusya sa paglulunsad ng Oreshnik hypersonic missiles. Habang patuloy lumilipad si Flamingo matapos mabigong putulin ng Rusya ang kanyang pakpak, unti-unting nasasakalang kompleks na militar-industrial ng Rusya. Hindi kaya ni pagpatuloy ng Rusya ang ginagawa sa Ukraine kung tuloy-tuloy ang pagkawala ng mga pasilidad tulad ng Progress Plant. Kailangan ng Rusya ng mga misil at gumaganang airframe. Ang bawat atake na nagpapahina sa long-range capability ng Rusya ay nagpapataas sa tsansa ng Ukraine na mabuhay at nagpapakitang lumalakas ang bansa sa kabila ng pagsisikap ni Putin. Sa ilang oras, nagawa ng Ukraine ang hindi nagawa ng mga sanksyon ng maraming taon. Malaki ang posibilidad na gagawa rin ng katulad ng Ukraine sa lalong madaling panahon dahil bukod sa iba pang mga estratehiya, ang mga pag-ataking malalim sa teritoryo ng kalaban ay nagsisilbing daan ng bansa patungo sa tagumpay laban sa Rusya. Ang presidente ng Rusya na si Vladimir Putin ay nakita ang pagbagsak ng kanyang kapangyarihan at kasikatan mula nang gawin niya ang mapanganib na desisyon na salakayin ang Ukraine noong 2022. Na-isolate ang kanyang bansa, winasak ang ekonomiya at nabigo ang hukbo sa halos lahat ng itinakdang layunin. Hindi pa kailanman nagmukhang ganito kahina si Putin, ngunit palagi siyang may mahalagang sandigan: langis. Ang dugo ng pandaigdigang ekonomiya, ang langis ay matagal nang pahunahing export ng Rusya na nagdadala ng sapat na pera upang suportahan ang naghihingalong pananalapi ng bansa at panatilihing umaandar ang makinarya ng digmaan ng Kremlin. Sa kasamaang palad para kay Putin, maaaring maputol na ang sandigang iyon. Lubos na winasak ng Ukraine ang sektor ng langis ng Rusya at wala nang balikan mula rito.
At hindi naman na hindi binalaan si Putin, matagal nang malinaw ang layunin ng mga puwersa ng Ukraine. Sa katunayan, matagal na nilang pinupuntirya ang mga bahagi ng infrastruktura ng langis ng Rusya tulad ng mga refinery, lanta ng produksyon ng langis, mga pasilidad ng imbakan, mga tanker at mga pipeline mula pa noong mga unang yugto ng digmaan. Lalo pang tumindi ito noong 2025 nang mas dumami ang pag-atake nila sa mga pangunahing bahagi ng sektor ng enerhiya ng Kremlin. Paulit-ulit na may mga ulat na dumarating tungkol sa malalaking oil refinery na nasusunog o mga tanker na pinapasabog sa mga pag-atake ng drone sa gabi at bigla ang pag-atake ng missile. Paulit-ulit, nakita ng Rusya na maraming galon ng langis ang nauupos sa uso, kaya napipilitan silang panoorin habang lalong lumiit ang kanilang produksyon at kapasidad sa pag-export na direktang nakaapekto sa kanilang pag-export at potensyal na kita. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para ipagtanggol ang mga lugar na ito, naglagay ng air defenses at kahit tinawag pa ang mga reservists ng bansa sa isang desperadong pagtatangka na bantayan ang mga kritikal na infrastruktura at pigilan ang karagdagang abala. Pero wala talagang gumana. Nagpatuloy ang mga pag-atake at hindi tumitigil ang Ukraine. Sa katunayan, kabaligtaran pa ang ginagawa nila. Lalo pang pinaiigting ang kanilang mga pag-atake at dinadagdagan ng presyon sa pinakamahalagang industriya ng Russia. Tinawag ito ng Reuters at iba pang media bilang pinakamalalang pagkaantala ng supply ng langis sa modernong kasaysayan ng Russia, batay sa datos. Ayon sa ulat, bumaba ng 40% ang kapasidad ng export ng langis ng Russia. Katumbas ito ng mga 2 milyong bariles kada araw. Araw-araw, 2 milyong bariles na dati ay naibebenta ng Russia sa iba't ibang bansa na nagdadala ng malaking pera sa kanilang ekonomiya bawat taon. 2 milyong bariles na tumutulong magpa-fuel sa war machine ng Kremlin na nagpapahintulot sa Russia na magpagasolina sa mga sasakyan, magbayad ng sweldo ng sundalo at gumawa ng mas maraming bomba, missile at drone sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Isang mahalagang pinagkukunan ng kita at suporta ang labis na nabawasan dahil sa Ukraine at hindi yon bigla ang nangyari. Bunga ito ng mahaba at sunod-sunod na tumpak na pag-atake, nangangailangan ng ekspertong pagpaplano at walang kapintasang pagsasagawa. Naganap ang mga pag-atake mula 2025 hanggang 2026 kung saan patuloy na tinutukoy ng Ukraine ang mga bagong target, gumagawa ng plano para sirain o pinsalain ang mga ito at isinasakatuparan ito ng mahusay. Noong Marso 2026 lang, nagkaroon ng ilang malalaking pag-atake sa pinakamahahalagang pasilidad ng langis sa Rusya. Sa mismong simula ng buwan, halimbawa, nagsagawa ang Ukraine ng pag-atake sa Novorossiysk Oil Terminal. Matatagpuan sa rehiyon ng Krasnodar Krai na nakaharap sa tubig ng Black Sea, ang lungsod port na ito ay isang napakahalagang lokasyon para sa pag-export ng langis. Sa Shevskaris Oil Facility, milyon-milyong bariles mula sa ibang refinery ang iniimbak dito bago ikarga sa mga tanker. Ang karamihan sa mga tanker ay kabilang sa Shadow Fleet ng Russia, isang lihim na network ng daan-daang barkong pangtransportasyon. Tinutuloy nila ang paglabag sa internasyonal na parusa sa pagdadala ng langis mula Rusya papunta sa ibang mga bansa at pagpapasok ng pondo sa bansa upang magpatuloy ang digmaan. Noong Marso 2 ng gabi, iniulat ng mga saksi na nasunog ang Shevskaris Oil Terminal matapos pumasok sa lugar ang mga drone ng Ukraine. Kinumpirma ni Mayor Andrei Kravchenko ang pag-atake habang nagbahagi online ang mga residente ng larawan at video ng nasusunog na pasilidad. Hindi nga ito ang unang beses na tinamaan ang pasilidad. Noong Nobyembre 2025, pansamantalang sinuspinde ang paglo-load ng langis sa Novorossiysk matapos ang pag-atake ng Ukraine. Nang bandang huli sa buwang iyon, muling tinamaan ng Ukraine ang pasilidad ng Shevskaris. Mula nung huling pag-atake, ayon sa mga ulat, ang oil terminal na ito na kayang magproseso ng 700,000 bariles kada araw ay nag-operate ng malayo sa buong kapasidad. Pagkalipas ng ilang linggo, Marso 16, lumabas ang balita ng panibagong matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa Krasnodar Krai. Sa pagkakataong ito, sa bayan ng Lubinsk, na matatagpuan sa tabi ng Ilog Bolshaya Laba, mahigit 300 milya o 500 kilometro ang layo mula sa mga frontline ng bigmaan. Bandang 2:00 ng madaling araw, tinarget ng drone crew ng Ukraine ang oil depot ng bayan, mahalagang sentro na nag-uugnay sa produksyon ng langis ng Russia sa mga operasyong militar sa timog Ukraine. Nagulat ang mga lokal na Telegram channel ng pagsabog malapit sa oil depot noong madaling araw.
Kalaki pang mga video at larawan ng apoy at makapal na usok na bumabalot sa kalangitan sa itaas ng ilang tangke ng gasolina. Ayon sa ulat, tumagal ang sunog hanggang umaga at bawat minuto, mas marami pang pinakamahalagang yaman ng Russia ang nasira. Kinailangan ng 4 na crew ng bumbero at mga tagapagligtas para tuluyang makontrol at mapatay ang apoy gamit ang mas maraming tao. Pero sa mga oras na yon, nagawa na ang pinsala at mas marami pa ang paparating. Marso 21. 5 araw matapos ang atake sa Lubyansk, umatake ulit ang drone ng Ukraine. Ngayong pagkakataon, nakita ang mga drone nila sa himpapawid sa ibabaw ng Saratov Oil Refinery sa timog kanlurang Russia, rehiyon ng Saratov. Pagmamay-ari at pinapatakbo ng kumpanyang pag-aari ng estado na Rosneft, isa ito sa pinakamatandang oil refinery sa Russia na patuloy na gumagana. Napakalaki nito na may pambihirang dami ng napoprosesong langis na humigit kumulang 4.8 milyong tonelada. Mahalagang bahagi ito ng industriya ng langis ng Russia na gumagawa ng mahigit 20 iba't ibang uri ng fuel at produktong chemical gaya ng gasolina, diesel at fuel oil. Gumagawa rin ito ng vacuum gas oil at technical na asupre, dalawa pang mahalagang sangkap na nagpapatakbo sa mga complex na pang-industriya at mga makinaryang militar ng Russia. Hindi nakapagtataka, agad ginawang prayoridad ng puwersang Ukrainian ang lugar na ito at inatake ng mahigit 12 beses mula simula ng digmaan. At ang pag-atake noong Marso 21 ay isa sa pinaka-epektibo na nagpilit sa refinery na tuluyang itigil ang operasyon. Ayon sa Astra Telegram channel na sumipi sa mga opisyal na sanggunian mula sa Russian Ministry of Emergency Situations, nasira sa pag-atake ang secondary oil processing unit at malaking patayong tangke ng imbakan. Isang tangke ng diesel fuel na may kapasidad na napakalaking 10,000 tonelada ang nasunog din at ang sumunod na mga apoy ay kumalat sa malawak na lugar na hindi bababa sa 4,300 square feet o 400 square meters. Bukod dito, bumagsak din ang debris ng drone sa kalapit na thermal power plant at nagdulot ng dagdag na pinsala. Lahat ng ito ay resulta ng masusing paghahanda at pagsisikap ng mga nangunggunang drone warfare team ng Ukraine, kabilang ang 1st Separate Center, ang Magyar's Birds Brigade na ika-414 at ang Raid Regiment na ika-413 sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga koponan ng depensa ng Ukraine. Paulit-ulit na napinsala ang mga pasilidad ng Rosneft gaya ng Saratov Refinery, kaya't desperado silang maghanap ng bagong paraan ng proteksyon. Kahit anong gawin nila, hindi gumagana. Walang tila makapipigil sa mga drone ng Ukraine na kayang umatake kahit saan at kailan, kahit sa mga lugar na daan-daang milya sa loob ng teritoryo ng Russia na dapat ligtas. At mas malala pa ang paparating sa Russia dahil sa mga huling linggo ng Marso 2026 ay may mga nakaabang pang pag-atake. Mas malalaki at mas mapanira kaysa sa mga nauna na iniwan ng industriya ng langis ng bansa sa pinakamapanganib nitong kalagayan sa nakalipas na maraming taon. Pero bago dyan, nanonood ka ng military show. Kung di ka pa subscribed, ngayon ang tamang panahon. Sa huling bahagi ng Marso, labis nang naapektuhan ng Russia. Patuloy na nabibigo ang kanilang ground forces sa pagsulong at sunod-sunod na nalilipol ang mga assault team nito sa kamay ng mga tagapagtanggol ng Ukraine, habang ilang ulit na ring tinamaan ng drone ng Kyiv ang kanilang oil infrastructure. Kasunod nito, inatake ang Primorsk Oil Terminal. Matatagpuan sa rehiyon ng Leningrad, malapit sa hangganan ng Russia at Finland, ang Primorsk ang ikalawang pinakamalaking Russian Baltic port kasunod ng St. Petersburg. Mahalaga ang lokasyong ito para sa pag-export ng langis ng Russia sa Baltic Sea na humahawak ng 10 milyong crude at produktong petrolyo kada taon. Dito nagtatapos ang Baltic Pipeline System at nagsisilbing pangunahing sentro ng mga padala ng Shadow Fleet ng Russia. Marami sa mga pribadong tanker na ito ay regular na pumapasok at lumalabas sa Primorsk, nag-e-export ng Urals crude oil sa labas ng opisyal na channel na nagsisilbing illegal, ngunit kumikitang pinagkukunan ng kita para sa Kremlin. Ang kahit maliit na pinsala sa mahalagang lokasyon na ito ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa padala ng enerhiya ng Russia at kalapit na infrastruktura. Hindi maliit ang hangarin ng Ukraine, nais nitong pasiklabin ang daungan at magdulot ng malaking abala at pinsala.
Nugabi ng Marso, 23 naglunsad ang mga puwersa ng Kiev ng sabayan pag-atake gamit ang maraming drone papuntang Primorsk. Bahagi ito ng mas malaking atake kung saan iniulat na napabagsak umano ng mga opisyal ng Russia ang halos 250 drone sa iba't ibang rehiyon ng Russia, kabilang ang Leningrad, Kursk, Moscow at Belgorod. Kahit may depensang panghimpapawid ang Russia, ilang drone ng Ukraine ang tumama sa target at nagdulot ng malaking sunog sa sentro ng pag-export ng langis. Agad dinilikas ang mga tauhan at itinigil ang operasyon habang kumakalat ang apoy na nagdulot ng pinsala sa tangke ng imbakan at mga pasilidad ng paghawak ng langis. Kinumpirma ng gobernador ng lehiyon si Alexander Drozdenko na isang drone ang tumama sa isang tangke ng imbakan ng gasolina na siyang naging sanhi ng pagsiklab ng apoy. Nagpadala ng bumbero sa lugar pero nahirapan silang pigilan ng apoy at sa mga larawan sa social media makikita ang makapal na itim na usok mula sa pasilidad ilang araw matapos ang pag-atake. Kinumpirma ng satellite image na hindi bababa sa 4 na tangke ng gasolina ang nasunog at kahit nag-operate muli ang pasilidad, mababa lang ang kapasidad nito. Noong Marso 25, bumalik muli ang mga drone at sinunog ang isa pang pantalan ng langis ng Rusya, ang Ust-Luga. Kahit na nasa humigit kumulang 600 at 20 milya o 1,000 kilometro ang layo mula sa hangganan ng Ukraine, nagawa pa rin ng mga kahangahangang drone team ng Kiev na matagumpay na may padala ang kanilang mga drone hanggang sa base na ito sa Baltic Sea sa hilagang kanlurang bahagi ng rehiyon ng Leningrad ng Rusya. Muling naghatid ng masamang balita si Gobernador Drozdenko. Inanunsyo sa publiko ng Russia na tinawag muli ang mga bumbero para sa bagong sunog. Sinubukan din ni Drozdenko na paliitin ang epekto ng pag-atake. Ngunit ibang kwento ang lumabas sa mga ulat at larawan sa social media kung saan binilang ng mga residente ang hindi bababa sa 10 pagsabog sa lugar. Ikinuwento ng mga lokal ang malaking apoy na nagliwanag sa gabi at tore ng itim na usok na pumuno sa hangin sa madaling araw. Muli, ang pag-aataking ito ay tinarget ang pinakaproduktibong bahagi ng industriya ng langis ng Rusya. Sinasabing kayang magproseso ng Ust-Luga port ng humigit kumulang 700,000 bariles ng langis bawat araw. Isa rin itong mahalagang lugar ng produksyon na nagpoproseso ng hanggang 45 bilyong kubiko metro ng natural gas kada taon at gumagawa ng humigit kumulang 30 milyong tonelada ng liquefied natural gas o LNG, pati na rin ng milyon-milyong tonelada pa ng ethane at liquefied petroleum gas o LPG. Dahil isa itong napakahalagang lokasyon, ilang beses na itong naging target ng Ukraine. Ang unang malaking pag-atake ng security service ng Ukraine ay naganapan noong Enero 2024 at sinundan ng pangalawang pag-atake noong Agosto 2025. Ang Marso 2026 na pag-atake ang pinakabagong dagok sa pasilidad na ito na matagal nang sinasalanta ayon sa ulat. Isinara at itinigil ang buong terminal na nag-e-export din ng uling, butil at pataba habang nilalabanan ang apoy ng mga bumbero. Sa mga sumunod na araw, nahirapan ng mga opisyal na maibalik sa operasyon ng daungan at maaaring matagalan bago ito bumalik sa halos pinakamataas nitong kapasidad. Hindi pa rin natatapos ang banguwat ng langis sa Leningrad. Noon gabi ng Marso 26, may isa na namang malaking drone attack. Nagtipon ang mga drone ng Ukraine sa Kiev Refinery, isa sa pinakamalaking oil refinery ng Russia na nasa Kirishi, malapit sa St. Petersburg, pangalawang pinakamalaking lungsod ng Russia. Pag-aari ng isa pang malaking kumpanyang gas sa Russia, kayang mag-refine ng plantang ito ng hanggang 20 milyong tonelada ng langis kada taon. Kaya ito ang ikalawang pinakamalaking refinery sa bansa sa kapasidad ng pagproseso. Gumagawa ito ng malaking dami ng fuel at petrochemical na ginagamit sa Russia at ine-export sa mga trading partners sa mundo. Noong Marso 20, mahigit 20 Ukrainian drone ang tumama sa mahalagang infrastruktura sa lugar na ito. Kaya muling nag-ulat si Gobernador ng rehiyon Alexander Drozdenko tungkol sa insidente. Gaya ng karaniwang ginagawa ng mga gobernador ng Russia, pinansin ni Drozdenko ang mga positibo. Binanggit ang matagumpay na pagpigil ng air defense sa mga Ukrainian drone at walang naiulat na nasawi. Aminado siyang may nasirang bahagi sa isang di pinangalan ng industrial zone. Habang ipinagmamalaki ng Russian Defense Ministry na napabagsak nila ang halos 125 Ukrainian fixed-wing drones sa gabing iyon,
Napilitan ding dingigil ng bansa ang operasyon ng mga flight sa ilan sa pinakamahahalagang paliparan nito, kabilang ang Sheremetyevo sa Moscow at Pulkovo sa St. Petersburg. Hindi titigil ang mga ganitong uri ng pag-atake. Sa katunayan, malamang na lalo pa itong titindi at magiging mas mapanira habang tumatagal ang digmaan. Noong una, kailangang mag-focus ng Ukraine sa pagtatanggol ng teritoryo at pagpigil sa pag-atake ng Russia. Wala silang oras o sapat na yaman para sa mga kontra-atake ni mga kagamitang tulad ng drone at misil para sa malalim at tumpak na pag-atake sa teritoryo ng Russia. Ngayon, ibang-iba na ang kwento. Nakagawa ng himala ang Ukraine sa pagtatatag ng sariling industriya ng depensa mula sa wala, kung saan lumitaw ang daan-daang bagong kumpanya at agad na nagsimulang gumawa. Gumagawa sila ng mga long-range missile at unmanned aircraft na kayang sirain ang infrastruktura ng Russia. Mas bihasa na ang depensa sa pagharap sa mga pag-atake ng Russia sa frontline, natutunan nila ang mga taktikang tulad ng base and bleed strategy, kung saan niloloko ang unit ng Russia na pumasok sa patibong bago lipuli ng mga drone at putok ng artilyeriya mula sa nakapaligid na mga lugar. Dahil dito, sa wakas ay napalaya na ang militar ng Ukraine para hindi lang basta maglunsad ng ilang pag-atake laban sa Russia, kundi magsimula ng isang masinsinang at koordinadong kampanya ng mga pag-ataking malalim sa loob ng teritoryo sa pinakamahahalagang ari-arian at pasilidad ng Kremlin. Ang mga pipeline, refinery, tanker, daungan at iba pa ay sistematikong hinahanap, tina-target at pinapasabog. Kahit wala pang sapat na lakas ang Ukraine para tuluyang sirain ng mga pasilidad, bawat maliit na pinsala ay may epekto pa rin. Mahalaga ang papel ng bawat drone na tama dahil bawat sunog at pagsabog ay nagdudulot ng pagkalugi at pinsalang dapat ikabahala ng Russia. Kapag tinatamaan ang pangunahing pasilidad, madalas kailangang itigil ang operasyon, ilikas ang mga tao, apulahin ang sunog at ayusin ang napinsalang bahagi. Sa ganitong kalalaking pasilidad, kahit ilang oras na tigil operasyon ay pwedeng magresulta sa $milyong na lugi. Kaya kapag napapatigil ng Ukraine ang operasyon ng ilang refinery kahit ilang araw, malaking bagay na yon. Tinatamaan nito si Putin at mga kasabwat niya sa Kremlin sa pinakamasakit para sa kanila, ang bulsa nila. Ang bawat atake ay nagpapahina sa ekonomiya ng Russia, kaya nahihirapan silang makakuha ng pondo para sa digmaan. Dahil nahihirapan na ang bansa sa pagre-recruit at mas marami ang nasasawi kaysa kayang harapin, hindi pa rin sila nakakamit ng malalaking tagumpay sa labanan, kaya lalong lumalala ang sitwasyon ni Putin. Naipit siya sa digmaang alam niyang di niya kayang mapanalo, lalo pang lumalakas ang kalaban araw-araw. Lubos ng wasak ang ekonomiya ng kanyang bansa. Marami sa kanyang kaalyado ang tumalikod na sa kanya. Patuloy na ibinubukod ng pandaigdigang komunidad ang kanyang mamamayan at pinaparusahan ang kanyang mga oligarko. At ang lifeline na matagal niyang kinapitan, ang industriya ng langis ay nasa pinakamahinang punto na. Sa Ukraina, ang pagtutok sa mga pasilidad ng langis ay talagang nagbubunga. Paulit-ulit sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina na ang pagsira sa industriya ng langis ng Rusya ang pinakamabilis at epektibong paraan para wakasan ang digmaan at pinapatunayan ito ng datos. Kung magpapatuloy ang Ukraina sa ganitong mga pag-atake o kaya itaasan pa ito gamit ang karagdagang mga drone o maging mga missile strike, wala nang ibang magagawa si Putin kundi iurong ang kanyang mga tropa o panuurin ang buong bansa niya na masunog hanggang sa tuluyan. Kamakailan, pinaigting ng Ukraina ang pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Rusya, lalo na sa mga pangunahing oil refinery. Tampok sa pandaigdigang balita ang mga kuha ng mala-apokalipsang sunog mula sa pag-atake sa mga oil ports sa Primorsk at Ust-Luga, Leningrad Oblast. Kinumpirma ng satellite images ang matinding pinsala sa parehong lugar. Malaking dagok ito sa makinarya ng digmaan ng Rusya. Bakit? Ang pag-apekto sa export ng langis ng Rusya ay direktang tumatama sa kanilang militar, lalo na sa pananalapi. Bukod sa mga pag-atake sa Primorsk at Ust-Luga, naglunsad din ng Ukraine ng karagdagang atake sa dalawang refinerya ng Rusya. Kirishi Nefteyorgsyntes o Kinev sa madaling salita, na matatagpuan sa lungsod ng Kirishi, Leningrad Oblast at Yaroslavl Nefteyorgsyntes o Yanos na nasa lungsod ng Yaroslavl sa oblast na may parehong pangalan. Maaring magpatigil sa militar ng Rusya ang mga pag-atake, ngunit dulot ito ng mechanical na issue, hindi pinansyal.
Narito ang tinamaan ng Ukraine at bakit ito malaking dagok sa Kremlin. Ang Kirishi Neftev Orgsyntez at Yaroslavl Neftir Orgsyntez refineries ay parehas na nasa 430 hanggang 435 milya mula sa pinakamalapit na hangganan ng Ukraine. Hindi basta-basta ang mga refinery na ito. May hindi bababa sa 50 refinery ang Russia, patunay sa lawak ng industriya ng langis nila. Pangalawa sa pinakamalaki ang Kiev, pang-apat ang Yanos. Ang dalawang refinery ay may produksyon na tinatayang 380,000 at 300,000 bariles ng langis kada araw ayon sa pagkakasunod. Ang kabuuang kapasidad ng pagpipino ng Russia ay tinatayang nasa 6.5 hanggang 6.6 na milyong bariles bawat araw. Kaya nawawala ng Russia ng mahigit 10% ng kabuuang kapasidad nito sa pagpipino bawat araw na hindi gumagana ang dalawang refinery na ito. Malaki yon. Mula nang atakihin ng Ukraine ang mga pasilidad na ito noong huling bahagi ng Marso, parehong tila tuluyang hindi gumagana ang dalawang pasilidad. Halos 1 linggo nang walang produksyon at wala pang siguradong petsa ng pagbabalik operasyon. Dahil sa mga pag-atake sa Primorsk at Utsluga na sentro ng langis, malaki ang nawawalang kita sa Russia mula sa pag-export ng langis. Nangyayari lahat ito sa maling oras. Sa buong mundo, tumataas ng husto ang presyo ng langis dahil sa pagsasara ng Iran sa Straits of Hormuz bilang tugon sa mga pag-atake ng US at Israel. Mga 20% ng global oil trade ay dumadaan sa mga strait na ito at ang mahigit 1 buwang pagsasara nito ay itinuturing ng ilan bilang pinakamalaking oil supply shock sa kasaysayan. Dahil sa tindi ng problema, pansamantalang inalis ng US ang mga parusa sa pag-export ng langis mula Russia at Iran para punan ang kakulangan. Si Pangulong Vladimir Putin ng Russia ay umaasa sa malaking demand ng langis ng Russia para punan ang kakulangan, lalo na kung may bebenta ito sa presyong 2 hanggang 3 beses na mas mataas kaysa dati. Pero kabaligtaran ang nangyayari. Dahil sa pag-atake sa dalawang refinery at sentrong nagpapadala ng langis, nawawalan siya ng 50 hanggang $100 milyong araw-araw sa kasalukuyang presyo. Masakit para sa kanya yon, pero mas malala ang epekto ng mga atake sa Kiev at Yanos dahil ang dalawang refinery na ito ay hindi lang gumagawa ng karaniwang hanay ng mga produktong binubuo ng ilang magkakaibang uri ng fuel. Sila rin ang gumagawa ng karamihan sa espesyal na industrial oil ng Russia, pati na ang gamit ng militar. Ibig sabihin, kung mapapatigil ng Ukraine ang operasyon ng mga ito ng tuluyan, unti-unting titigil ang makinarya ng bigmaan ni Putin kung hindi man tuluyang huminto. Technical, may ikatlong refinery, ang Lukoil Volgograd Nefte Perera Vodka sa Volgograd na gumagawa ng industrial oil na kailangan ng militar ng Russia para magpatuloy ang operasyon. Sa produksyon na 280,000 hanggang 300,000 bariles bawat araw, mga 5% ng kabuuang output ng refinery ng Russia. Ito ang pinakamalaking refinery sa Southern Federal District ng Russia. Gayunpaman, paulit-ulit din itong inatake ng Ukraine at 9 na beses tinamaan ng planta. Ang huling pag-atake noong gabi ng Pebrero, 11, ay sumira sa isang mahalagang unit ng crude distillation na bumubuo ng humigit kumulang 40% ng kapasidad nito, kaya napilitan silang itigil ang operasyon. Hanggang sa katapusan ng Marso, nananatiling hindi pa gumagana ang pasilidad at wala pang ibinibigay na petsa kung kailan ito muling magbubukas. Kaya, kakaunti lang ang ginhawa para kay Putin doon. Ang Volgograd plant ay dalubhasa sa malalim na pagdadalisay, gumagawa ng ordinaryong diesel at gasolina, pati na rin ng aviation kerosene, fuel oil, bitumen at pampadulas. Mahalaga ang marami sa mga iyon para sa militar ng Rusya. Hindi mapapalipad ang fighter jet at strategic bomber kung walang aviation fuel. Hindi rin gagala ang armored vehicle, mobile air defense system at artilyerya kung walang pampadulas para sa mga mahalagang bahagi nito. Para kay Putin, hindi lang ito doble kundi triple pa ang problema. Bilang pangalawang pinakamalaking refinery ng bansa, ang Kiev ay may humigit kumulang 80 iba't ibang produkto. Kasama rito ang mga motor gasoline, diesel fuel, jet fuel, fuel oil, petroleum bitumen, liquefied petroleum gas, petroleum aromatics at solvents, petroleum paraffin, sulfuric acid, asupre at marami pang iba. Mahalaga rin ang planta ang gumagawa ng halos lahat ng jet fuel para sa mga sibilyan at militar na eroplano. Kasama dyan ang mga uri ng aviation fuel na TS-1T-1T-S, TA-2 at RT. Ang pinakakaraniwang ginagamit ay ang TS-1 na itinuturing na katumbas ng Western Jet A-1. Ito ang karaniwang kerosene-type jet fuel na gamit ng karamihan sa military at sibilyang eroplano ng Russia.
Kilala ito sa mahusay na performance sa lamig dahil sa freezing point na -58 degrees Fahrenheit. Ang RT na minsan ay tinatawag ding PT dahil ganoon ito lumalabas sa Cyrillic alphabet ay isang mas mataas na uri ng TS-1. Kadalasang inilalarawan ito bilang pinag-isang uri ng Russian fuel para sa mga subsonic at supersonic na eroplano. Ang RT ay isang hydro-treated na produktong mataas ang kalidad na ginagamit ng supersonic combat aircraft gaya ng Su-30 para sa mga misyong maaaring uminit ang fuel. Kaya tuwing offline si Kinev, nagkukulang sa mahalagang fuel ang Russian Air Force, kaya nahihirapan silang paliparin ang kanilang mga fighter at bomber. Hindi tiyak ang dami ng espesyal na fuel ng Russia, pero ang bilis ng operasyon sa Ukraine ay nagpapakitang hindi ito tatagal. Ngunit hindi lang sa aviation fuels nagtatapos ang mga problema ni Putin mula sa palaging offline na Kiev. Ang Kiev lang ang tanging refinery na tahasang kinilala bilang tagagawa ng F-5 at F-12 na marine fuel oils para sa Russian Navy. Mahalaga ang mga langis na ito para mapanatiling umaandar ang mga barkong pandigma tulad ng steam-powered aircraft carrier Admiral Kuznetsov at mga destroyer ng Project Sham na 156 Savory Mine class. Mas mataas man ng 26% ang produksyon ng planta ng Kiev kaysa Yanos. Mas malaki pa rin ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine sa Yanos para sa militar ng Russia. Ang Yanos ay isang refinery na nagsusupply ng fuel sa Central Federal District ng Russia, Moscow at sa Russian Ministry of Defense. Ngunit ito rin ang pangunahing gumagawa sa Russia ng espesyal na langis at lubricants na kayang magproseso ng 15 milyong tonelada ng langis taon-taon. Kabilang sa mga pangunahing produkto nito ang motor gasolina, diesel fuel, jet fuel, heating fuel oil, bitumen para sa kalsada, bubong at konstruksyon, mga produktong paraffin wax, aromatic hydrocarbons, pati na rin ang base, compressor, transmission at industrial oils. Partikular, si Yanos lamang ang tanging tagagawa ng isang espesyal na Arctic diesel fuel na binuo upang matugunan ang natataning pamantayan ng Russian Ministry of Defense. Epektibo hanggang sa -85 degrees Fahrenheit, nakakamit ng fuel ang matinding performance nito sa mababang temperatura kahit walang additives. Sa halip, umaasa ito sa advanced na refining processes gaya ng EOSO dewashing para matiyak ang operasyon sa Arctic at Antarctic. Bukod dito, malawakang ginagamit sa mga kagamitang militar at espesyal na kadamitan ang mga turbine, industrial, compressor at transmission oils at lubricants na gawa sa Yanos. Ganoon din ang mga base oil na ginagamit para sa karagdagang paggawa ng mga lubricant at langis na may espesyal na katanghian. Particular, ang Yanos ay gumagawa ng mga langis at lubricant para sa mga makina at transmission ng mga tangke ng T-70M, T-72B3M at T-62. Bundlinya ing Russian Armored Vehicle Personnel Carrier, mabibigat na multi-axle transporter para sa Strategic Missile System. Transport Loading Vehicle ing Strategic Missile Forces, mabibigat na track, kagamitang pang-inhinyero at espesyal na military equipment. Pero hindi lang iyon. Gumagawa rin ang Yanos ng langis para sa T-8U BVM tank na may gas turbine unit. Gayon din para sa hydraulic system at drive ng BUK, TOR at Pan-TSA Air Defense Missile System. Pati na rin ang langis at lubricant para sa gas turbine unit ng mga barko ng Russian Navy. Ang planta ay gumagawa rin ng mga langis para sa gearbox ng MI at KA series na attack helicopter, pati na rin para sa turboprop engine at gearbox ng 275 MS strategic bomber. Hindi pa rin malinaw kung gaano karami ang reserba ng Russia ng mga critical na langis at lubricant, kung meron man. Pero isang bagay ang sigurado, bawat araw na nananatiling paralisado ang Yanos, mas tumataas ang posibilidad na sa kabuuan ng mga operasyon, ang mga pangunahing bahagi ng makinarya ng digmaan ng Russia ay basta na lang titigil sa paggana. Kung mahina na nga ang performance ng mga tangke ng Russia, paano pa kung wala pang langis ang makina nila? Pinatunayan ng mga kamakailang pag-atake ng Ukraine na hirap na ang depensa sa himpapawid ng Russia sa tindi ng mga atake. Isipin mo kung gaano sila kahina kung hindi nila mailipat ang mga sistema tulad ng pansa para depensahan laban sa mga pag-atake. Sa kabutihang palad, hindi pa nagiging nuclear ang labanan sa Ukraine, kaya hindi pa natin nakikita ang RS-24 YARS Intercontinental Ballistic Missile System sa aksyon. Kahit mangyari yon, kung hindi gumagana ang Plato Former o KAMAS, 7,850 transporter family malilimitahan ang kakayahan ng Russia na gamitin ang YARS. Ang 12-12 at 10-16 na mga variant ng Plato Former o ay nagsisilbing Transporter Erector Launchers o TELS para sa RS-24 YARS.
Ngayon, kung sawa ka na sa paulit-ulit na balita mula sa lahat ng iyong pinagkukunan ng balita, nasa tamang lugar ka. Dito sa Military Show, hindi lang namin hinihimay ang nasa likod ng mga balitang militar. Ipinaliliwanag din namin kung bakit mahalaga ang mga ito. Kaya pindutin mo na ang subscribe button para siguradong lagi kang updated sa mga kaganapan. Ngayon, hindi lang ang land-based na bahagi ng nuclear triad ng Russia ang naapektuhan kapag matagal na hindi gumagana ang Llanos Refinery. Ang aerial na bahagi ng triad ay nalalagay din sa panganib sa bawat araw na hindi pa rin gumagana ang refinery. Ang 295 MS ay isa sa mga pangunahing strategic bomber ng Rusya na may humigit kumulang 47 na aktibo sa serbisyo at mga 13 pa na nakaimbak na malamang ay hindi na magagamit maliban na lang para sa pyesa. Labis na napinsala ang fleet noong nakaraang taon dahil sa Operation Spiderweb. Tinatayang 6 hanggang 8,275 MS ang nawasak at isa pa ang labis na nasira sa mga pag-atake sa Olenia at Belaya air bases kung saan sila nakaparada. Hindi kayang tiisin ng Rusya na mas marami pang mawala. Ang 295 MS ay nagdadala ng 102 nuclear cruise missile, 55 long-range na cruise missile na may kakayahang nuclear, at 15 missile na inilulunsad mula sa himpapawid at may mas maikling saklaw na may kakayahang nuclear. Nagdadala rin ito at regular na tinatakot ang Ukraine gamit ang mga kumbensyonal na 100 at isang cruise missile. Kailangan munang nasa ere ang bomber para mailunsad ang mga missile. Pero hindi ito mangyayari kung hindi malulubrikahan ng maayos ang mga turboprop engine at gearbox dahil nasunog na ang refinery na gumagawa ng langis. Ngayon, habang di pa tiyak kung kailan babalik ang operasyon ng dalawang pangunahing refinery, malabong tuluyang tumigil ang mga ito. Malalaking pasilidad ito kung saan 800 na punto, 1 ektarya ng mga pasilidad sa pagproseso ang sakot ng Llanos. Kaya ang ilang pag-atake gamit long-range drone na may maliit na kargamento ay hindi sapat para tuluyang sirain ang malaking planta. Kaya nakatuon ang Ukraine sa dami, hindi lang kalidad. Madalas tamaan ng Ukraine ang mga pasilidad kaya dumarami ang pinsala, gasto sa pagkumpuni at nawalang kita sa pagkaantala ng produksyon. Ang pag-atake noong Marso 28 sa Llanos sa Yaroslavl ay ikalawang malaking insidente sa pasilidad na yon. Ang una ay noong Disyembre 12, 2025 kung saan nasira ang AVT-4 unit na bumubuo ng halos 1/4 ng kapasidad nito at ang estasyon ng pagkakarga ng langis. Kinumpirma ng mga source sa industriya ang pagtigil ng produksyon matapos ang pag-atake noong Marso pero may ilang produksyon na ibalik bago ang ikalawang pag-atake. Katulad nito, ang pag-atake noong Marso 26 sa Kiev ay nadulot ng sunog at nasira ang dalawang pangunahing processing unit, ILU AVT-4 at ILU AVT-6 na nagpilit sa Kiev na itigil ang lahat ng operasyon. Nasira rin ang mga pasilidad ng produksyon para sa petroleum bitumen, ang pinakamabigat na tira mula sa pagproseso ng krudong langis at mga pangunahing unit ng pagproseso ng krudong langis at mga unit ng gas fractionation na ginagamit para paghiwa-hiwalayin ang magagaan na gas matapos mapino ang krudong langis. Ika-6 na beses na tinamaan ng refinery kung saan ilan sa mga naunang pag-atake ay nakumpirma noong Marso 8, Setyembre, 14 at Oktubre 4, 2025. Noong Marso 8, 2025, sinabi ng mga awtoridad ng Rusya na may drone ng Ukraine na pinabagsak ng depensang panghimpapawid sa refinery. Sabi ni Gobernador Alexander Drozdenko ng Leningrad Oblast, nasira ng debris mula sa drone ang labas ng isang storage tank. Naggulat siya ng kaparehong kwento matapos ang Setyembre 14 na pag-atake. Sinabing na intercept ng depensa ng Rusya ang 3 drones sa Kurishi at bumagsak ang mga labi ng isang drone sa refinery na nagdulot ng sunog. Sinabi niya na naapula na ang sunog at walang nasawi. Gayonpaman, iniulat ng Reuters na napilitang itigil ang produksyon sa isang mahalagang unit ng pagpuproseso sa refinery dahil sa pag-atake na responsabales sa halos 40% ng kapasidad ng produksyon ng planta. Ayon sa mga source ng Reuters, nasira ang pugon at ilang kagamitan dahil sa pag-atake kaya itinigil ang produksyon. Inasahang tatagal ng 1 buwan ang pagkukumpuni pero hindi pa tapos ang Ukraine sa planta. Matapos ang 3 linggo, Oktubre 4, umatake ulit sila.
Sinabi ni Drozdenko na pinabagsak ng air defense ang 7 drone sa Kurishi at nagdulot ng sunog ang debris sa isang industrial zone, pero agad itong napula. Tiyak na tina-target ng mga drone ang Kyiv refinery at base sa kuha ng malawakang sunog, malinaw na tinamaan nito, direkta man o dahil sa debris. Mukhang ang mga pag-atake noong Marso 2026 ang pinakamalaking pinsala sa pasilidad at walang senyales na titigil ang Ukraine. Bakit nga sila hihinto? Ang dalawang pasilidad at ang Volgograd Refinery ay mahalaga sa pagpapatakbo ng makinaryang pandigma ng Russia. Ang madalas na pag-atake sa mga pasilidad na ito ay nagpapahina sa kakayahan ng Russia na gumawa ng mga espesyal at mahalagang kagamitan na kailangan nila para ipagpatuloy ang bigmaan. Hindi lang sa mga pasilidad na ito nakatuon ang pag-atake ng Ukraine. Sa Baltic area pa lang, marami pang ibang target ang tinamaan ng Ukraine na nakaantala sa mga operasyong militar at sibilyan ng Russia sa mismong linggo ng pinakabagong pag-atake sa Kyiv at Yanos. Ang paliparang Pulkova, pangalawang pinakamalaki sa Russia at pangunahing international na paliparan ng St. Petersburg ay muli na namang napilitang ihinto ang mga biyahe ng eroplano noong mga pag-atake noong Marso 26. Noong nakaraang gabi, Marso 24-25 tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang Novotek Gas Processing Complex sa Ust-Luga Port, kung saan parehong inako ng Security Service ng Ukraine at Special Operations Forces ang responsibilidad. Sumunod ang operasyon matapos ang drone attack sa Primorsk Oil Terminal noong Marso 22 at 23 na nagsunog ng isang imbaka ng gasolina. Sinabi ng mga opisyal ng Ukraine na ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na targetin ang export infrastructure na nagbibigay ng kita sa digmaan ng Russia at sumusuporta sa pandaigdigang pagpapadala ng langis at gas. Tinatawag na kinetic sanctions ang mga pag-atake sa energy infrastructure ng Russia at malaki talaga ang epekto nito. Ang pagkaantala ng export at kaguluhan sa lipunang Ruso dahil sa mga pagkaantala sa paglalag ay siguradong nakakaapekto sa kakayahan ng Russia na maglunsad ng bigmaan at mapanatili ang suporta ng mamamayan. Pero mas masakit pa ang epekto ng mga pag-atake sa 3 pangunahing pasilidad na nagpapanatiling maayos ang operasyon ng kanilang militar. Ang mga nasirang unit ng pagdadalisay gaya ng pangunahing distillation at catalytic crackers ay nagbawas sa produksyon ng mga fuel na ginagamit ng militar. Ang pag-atake sa Kyiv noong Marso 2026 ay nagbawas ng mahigit 6% ng kapasidad ng Russia sa pagdadalisay at nagdulot ng pagkaantala sa supply sa hilagang kanlurang Russia nang walang tiyak na petsa ng balik. Mahalaga ring naapektuhan ng mga pag-atake ang supply papunta sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine na nagdulot ng pagkaantala at sa ilang kaso ay tila napahinto ang humihinang opensiba ng Russia ngayong tagsibol. Ang mga pag-atake sa mga refinery na ito, kasama ng marami pang iba, ay nagpatigil sa humigit kumulang 15 hanggang 40% ng kapasidad ng Russia sa pagdadalisay sa iba't ibang panahon. Dahil dito, binawasan ng Moscow ang pagluluwas ng fuel at ginamit ang reserba para matugunan ang lokal na pangangailangan, lalo na ng militar. Ang bawas kita sa langis ay nagpapahirap kay Putin, pondohan ng digmaan at nagtataas din ng presyo ng fuel na nagpapalala ng galit ng publiko. Napilitan na lang magdepensa ang Russia. Dahil sa mga pag-atake sa mga refinery sa loob ng Russia, napilitan si Putin na ilipat ang limitadong yaman sa depensa ng himpapawid para maprotektahan ang mga ito. Napilitan ng Russia na tawagin ng reservist para magpatakbo ng mga sistemang ito. Dahil dito, mas kaunting air defense system ang naipapadala sa labanan, kaya may kalamangan ang Ukraine. Pero habang mas tumatagal na hindi gumagana ang mga refinery, tumitindi ang pressure sa ibang parte ng makinang pandigma ng Russia. Hindi kayang gawin ni Putin ang patuloy na pagpapadala ng tangke, armored vehicles, air defense systems at air force sa digmaan kung walang langis para sa mga ito. Habang mas maraming refinery ang tinatamaan ng Ukraine, lalo pang humihina ang kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang digmaan laban sa Ukraine. Malinaw na dapat ipagpatuloy ng Ukraine ang pag-atake, maliban kung mapipigilan sila ng kanilang mga kaalyado. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na may ilang kaalyado na humihikayat sa kanya na hinaan ang mga atake ng Ukraine sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Ang dahilan ay hindi simpatya sa Russia. Nauubos na ang supply ng langis sa mundo dahil sa pagkaantala sa Straits of Hormuz. Napilitan ng mga bansa sa kanluran na pansamantalang payagan ng langis ng Russia sa merkado para mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at pigilan ang pagtaas ng presyo ng langis. Maaring pansamantalang ipagpaliban ng Ukraine ang mga karagdagang pag-atake, hindi lang dahil sa diplomatikong dahilan.
Sa pagdaan ng panahon, mararamdaman din ng Ukraine at ibang bansa ang epekto ng mahal na langis. Kung di magtatagal ang biglaang kakulangan sa supply, asahan pa nating mas maraming apoy sa kalanghitan ng Russia, lalo na sa 3 mahalagang refinery para sa militar nila. Kung susunod si Zelensky sa hiling ng mga kaalyado na pabagalin ang mga pag-ataking ito, may iba pang estratehiya ang Ukraine na nakatago pa rin. Panurin mo ang video na ito tungkol sa isang napakatalinong bagong estratehiya na maaaring magdulot ng pagtatapos ng digmaan na pabor sa Ukraine.